Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe. Chapter 1301 Saang Bloodline Kagaling. 1301. Masyadong mataas ang status ni Xiaoru sa clan, at siya ay isang napakahalagang bahagi sa kasaysayan ng Phoenix Clan, kaya hindi na naglakas loob si Xiao Ziner na mag-antala pa at umalis kaagad. Gayunpaman, si Xiao Fengqi, na dumating upang iulat ang liham, ay hindi umalis. Tumingin siya kay Miao Yun ng ilang segundo na may pagdududa. Nang makita si Xiao Fengqi, ilang beses na kumikislap ang mga mata ni Miao Yun, at ngumiti siya at hinalukip ang kanyang mga kamay bilang pagpupugay, ano ang problema ng donor na ito? Humingi ng paumanhin na ibinalik ni Xiao Fengqi ang pagpupugay, kumunat ang noo, I'm sorry, galing ka sa Lingyun Temple sa kabisera. Master Miao Yun. Ang kawawang madre, tumanggo si Miao Yun. Narinig ko na sa Master at kay Ziner na maraming beses na kayong binanggit. Si Ziner ay isang batang likas na mayabang at mapaglaro, at bihirang humanga sa iba, ngunit isa ka sa mga taong hinahangaan niya. Maagang umalis ang kapatid ko, Ziner ang anak ay walang ina, at walang relasyon sa kanyang ama. Ang kanyang paglaki ay talagang salamat sa salamangkero. Nagpapasalamat na sabi ni Xiao Fengqi. Gusto kong pasalamatan ang pinuno ng Xiao Huang sa kanyang pagtitiwala sa kawawang madre. Karamihan sa mga nagawa ni Ziner ay dahil sa kanyang sariling pagsisikap. Sinasamahan ko lang siya sa pakikipag-usap at paglalaro ng chess. Ngumiti si Miao Yun at umiling, hindi nangangahas na kumuha ng kredito. Ang guro ay mapagpakumbaba, ngumiti si Xiao Fengqi, at pagkatapos ay may kainahinalang sinabi, Guro, narinig ko ang iyong boses, at parang pamilyar sa akin. Binigyan mo ako ng pamilyar at hindi pamilyar na pakiramdam, maglakas loob na magtanong kung nagkita na tayo. Ngumiti si Miao Yun Wanran, Donor, napakaraming tao sa mundo, parang ang daming bulaklak, siguro nakita ko na sila dati, o baka magkapareho lang sila, bakit ka masyadong mag-abala? Tumanggo si Xiao Fengqi at humihingi ng paumanhin, siguro dahil sa sobrang puso ko. Hayaan mong tumawa ang salamangkero, pagkatapos ay huwag istorbohin ang salamangkero, at umalis ka. Dahan-dahan ang paglalakad ng donor, iniyuko ni Miao Yun ang kanyang ulo upang magpaalam. Nang lumayo si Xiao Fengqi, dahan-daang itinaas ni Miao Yun ang kanyang ulo, tumingin sa likod ni Xiao Fengqi, at nag-isip tungkol dito. Ang hangin ay gamulong pababa ng ilang dilaw na dahon ng sikumoro. Lumalamig na ang temperatura sa Fengwulan. Sa gitna ng Phoenix Mountain ay ilang malalaking sinaunang puno ng sikumoro. Ang pinakamalaki ay may nakasulat na dalawang malalaking karakter na tila sinusunog ng apoy, Nirvana. Sa itaas ng mga sinaunang punong ito, isang kahanga-hanga at kahangahangang atik ang itinayo na may mapanlikhang pagkakayari, na siyang Phoenix Pavilion. Upang makapasok sa atik na ito, na kumakatawan sa simbolo ng kapangyarihan ng Phoenix Villa, dapat sundin ng isa ang mga hakbang ng Plane Tree at umakyat sa mga hagdan ng walang gaanong pagsisikap. Sa katunayan, si Xiao Ziner ay hindi naninirahan sa angkan ng Hui sa loob ng ilang taon, at matagal na ring wala sa Phoenix Pavilion. Noong naglalakad siya sa Bluestone Road, medyo kinabahan siya nang makita niya ang building na sumisimbolo sa mana ng Phoenix Bloodline at mataas sa puno. Sa pagkakataong ito, ang siyam na ninuno ng pamilyang Xiao at ang mga ninuno ng pamilyang Huang ay magkasamang lumabas, at maging ang mga babaeng Phoenix mula sa nakaraang dalawang henerasyon ay muling lumitaw, na talagang ikinagulat ni Xiao Ziner. Naisip niya noon na kahit na ang pinsan ng kanyang lolo, si Huang Yuzhan, ang babaeng Phoenix ng pamilya Huang mahigit 300 taon na ang nakalilipas, ay maaaring buhay pa, ngunit ang ninuno ng nakaraang henerasyon, si Xiaoru, ang batang babae ng Phoenix mahigit 600 taon na ang nakalilipas, ay dapat na namatay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, buhay pa si Xiaoru. Lumabas din. Alam mo, iyon ang lolo ni Xiao Ziner, ang tiyahin ng kontemporaryong may-ari ng pamilya na si Xiao Huang. Sa henerasyong ito, pabayaan ang angkan ng Phoenix, tinatayang walang pangalawang angkan sa mundo. Iyon ang babaeng Phoenix na naging sikat sa loob ng 100 taon bago ipinanganak si Yewuya, ang Diyos ng martial arts. Hanggang sa lumitaw si Yewuya ay nagretiro siya sa posisyon ng unang master ng clan. Sinasabing pagkatapos ng pagkatalo ni Xiaoru, siya ay dumanas ng isang malaking dagok, at hindi na niya nagawang umatras mula noon. Sa huling pagkakataon na nagsalita siya, ipinangako lang niya kay Yewuya na sasali sa mga sinaunang Diyos, at pagkatapos ay unti-unti itong nakalimutan ng labas ng mundo. Para kay Xiao Ziner, ang ninuno ni Xiaoru ay isang mahusay na alamat. Sinira niya ang kaugalian ng pagiging pinakamahusay sa mundo ng mga master ng Shenlong clan, kahit sa isang yugto ng panahon. Bagamat natalo siya ni Yewuya, sa wakas ay nanalo siya sa unang pwesto. Kahit na unti-unting nakalimutan ng ibang angkan si Xiaoru, sa angkan ng Phoenix, si Xiaoru ang target ng mga henerasyon ng mga kabataang angkan, ang kanilang sinasamba. Bilang isang Phoenix Girl, si Xiao Ziner ay syempre magbabasa ng mga gawa ng mga Phoenix Girls na naitala ng pamilya sa lahat ng mga dinastiya. Ang higit na hinahangaan niya ay ang ninuno din sa Samire sa monopolyo ng Shenlong clan at nanalo sa numero 1 sa mundo.
Kaya lang hindi inisip ni Xiao Ziner na magkakaroon siya ng pagkakataong makilala ang kanyang mga ninuno mahigit 600 taon na ang nakalilipas, at nakakalungkot. Ngayon, biglang sinabi sa kanya na ang idol ancestor ay buhay pa, paano siya hindi nasasabik? Ilang araw ang nakalipas, bumalik siya para dumalo sa Phoenix Clan Conference. Akala niya ay makikilala niya ang maalamat na ninuno na si Xiao Ru, ngunit hindi niya inaasahan na darating ang lahat ng iba pang mga ninuno, ngunit hindi nagpakita si Xiao Ru. Bagamat libu-libong tao ang labis na ikinalulungkot, naiintindihan ng lahat na, pagkatapos ng lahat, ang ninuno ni Xiao Ru ay isa ng master ng mundo, at normal na ang mga tao ay ayaw ipakita ang kanilang mga mukha sa harap ng libu-libong tao. Sa nakalipas na ilang araw, nakita ni Xiao Ziner ang maraming ninuno. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinakabagong henerasyon ng mga batang babae ng Phoenix at dapat na seryosohin. Maging si Wang Yushan ay bumisita sa kanya ng 2 beses, ipinaliwanag sa kanya ang paglilinang ng Feng Wujiushan, at sinabi sa kanya na nag-usap ako tungkol sa ilang bagay tungkol kay Ye Fan. Gayunpaman, si Xiao Ru lang, kahit alam niya kung saan nakatira si Xiao Ru, hindi siya nang ahas na makita siya, dahil natatakot siyang maging walang galang dahil hindi siya tinawag ng mga ninuno. Sa sandaling ito, mas malapit siya sa Phoenix Pavilion, mas bumibilis ang tibok ng kanyang puso, at may pamumula pa sa kanyang klasikal at marangal na mukha. Nang bibilisan na sana ni Xiao Ziner ang kanyang mga hakbang, bigla niyang nalaman na may tumapik sa kanyang mga balikat mula sa likuran. Biglang kinilig si Xiao Ziner, paanong may napakalapit sa kanya, hindi niya ito napansin. Sino ta? Malamig na tanong ni Xiao Ziner, ngunit nagulat ang figure sa likod niya, at umatras siya ng 2 hakbang. Ito ay isang batang babae na may bilog na mukha, malalaking mata, matangos na ilong, at maputi ang balat na maaaring masira ng mga bala. Siya ay higit sa 1.5 metro ang taas, maliit at katangi-tangi, at dahil sa taba ng sanggol sa kanyang mukha, siya ay pambihira at cute. Ang kanyang itim na buhok ay bumagsak sa kanyang baywang, at siya ay nakatali lamang ng isang pulang lubad. Nakasuot siya ng sinaunang damit na puti ng buwan at isang pares ng bordadong sapatos. Sa sandaling ito, ang maliit na batang babae ay tila natakot kay Xiao Ziner, habang nakadilat ang kanyang inosenteng matubig na mga mata, ang kanyang maliit na mukha ay tumingin kay Xiao Ziner ng may kaba, itinikom ang kanyang cherry na labi at naglakas loob na huwag magsalita. Nang makita ang unang sulyap ng babaeng ito, medyo naguluhan si Xiao Ziner. Matapos ang masusing pagsisiyasat, nalaman niyang hindi nagagalit ang dalaga, kaya't naaliw siya. Ito pala ay isang bata na may kaunting kultivasyon, no wonder hindi siya nagagalit kapag lumalapit sa kanya. Pagpipilit. Posible rin na palagi niyang iniisip ang mga ninuno ni Xiao Ru, at sobrang kinakabahan siya na hindi niya napansin na may lumalapit. Hinaplos ni Xiao Ziner ang kanyang buhok na humihingi ng paumanhin at nakangiting sinabi, pasensya na po, akala ng aking nakatatandang kapatid na babae ay may umaatake sa akin ngayon, ate, saang linya ka galing? Bakit hindi kita nakita noon, may kinalaman ka ba sa akin? Ang pinuno ng ang angka ng Phoenix, ang pamilyang Xiao, ay may 9 na ugat, at karamihan sa mga tao ay hindi kilala ni Xiao Ziner, kaya hindi nakakagulat na makakita ng kakaibang batang babae. Sa kabaligtaran, madalas na may mga maliliit na bata na humahanga kay Xiao Ziner, kusa siyang pinupuntahan, o kumuha ng litrato gamit ang kanyang mobile phone, nakasanayan na rin ito ni Xiao Ziner. Tulad ng para sa kanyang klasikal na kasuotan, ito ay karaniwan sa angkan, at maraming mga angkan na hindi lumalabas ay gustong magsuot ng mga sinaunang damit. Kabanata 1302 mga gummy bear. 1302. Ako, taga-kamay ako, ikaw si Xiao Ziner, tama. Ang boses ng babae ay mislan, parang pilak na kampana, at tugma sa kanyang maaliwalas na mga mata, ito ay lalong nakakaawa. Hindi na nagulat si Xiao Ziner na makilala siya ng dalaga, tutal isa naman siyang celebrity sa clan. Inisip na lang niya na sobrang cute ng babaeng ito, hindi niya maiwasang kurutin ang mukha niyang malaputing ba na napakababanat din. Oo, may kinalaman ka ba sa akin? Tanong ni Xiao Ziner. Naipit ang mukha ng dalaga, at tila nag-aatubili, ngunit hindi siya lumaban. Nakita ni Xiao Ziner ang gusot na maliit na ekspresyon na iyon at naisip na ito ay napaka-cute. Pagkatapos, naglabas ang babae ng isang pakete ng matingkad na kulay na gummy bear at mahinang nagtanong, ako, gusto ko lang magtanong, marunong ka bang kumain nito? Paano ko kakainin? Gummy, ilagay mo lang sa bibig mo at kainin mo. Paano mo ilalabas ang candy dito? Tanong ulit ng dalaga. Natigilan sandali si Xiao Ziner, pagkatapos ay tila may naintindihan siya, at ngumiti, little sister, hindi ka sapat para buksan ang package, tama. Hayaan mo akong tulungan ka. Maraming mga angkan ang hindi magaling sa paglilinang, at sila ay talagang mahina. Naiintindihan ni Xiao Ziner na ang batang ito ay mukhang isang maliit na babae na minamahal ng iba, at ang kanyang katawan ay mukhang mislan. Hinawakan ni Xiao Ziner ang gummy bear, pinunit ito sa puwang, at ibinalik ito sa batang babae. Nang makita ng maliit na batang babae na ang pakete ay napunit ng ganito, ang kanyang malalaking mata ay kumikislap saglit, kaya ganyan.
Puchi, hindi napigil ang mapangiti ni Xiao Ziner, little sister, hindi ka pa ba nakakain ng merienda? Hatiin mo na lang ito sa hinaharap, huwag gumamit ng brute force, napakasimple nito. Matamis na ngumiti ang batang babae, tumango, at pagkatapos ay naglabas ng gummy bear, pinasok ito sa kanyang bibig, kinagat ito ng 2 beses, at ulong, well. Malambot, tumatalbog ng ngipin, grape-flavored. Napakasarap. Habang tinitingnan ni Xiao Ziner ang babaeng ito, mas naging cute siya, at hindi niya maiwasang magtanong, little sister, nag-aaral ka ba sa school ng clan? Dapat ka bang mag-junior high school? Ang malalaking angkan ay may sariling mga paaralan na nagre-recruit ng mga mag-aaral mula sa kanilang sariling angkan. Anak, tiningnan ni Xiao Ziner ang babaeng ito at tila walang alam sa mundo. Kadalasan, hindi siya nag-aaral sa labas. Kumurap ang dalaga at sinabing, nag-aral ako sa clan, pero ano? Junior high school ba? Junior high school ay junior high school, utu-uto na babae. Wala ka pa sa elementarya, tama ba? Xiao Ziner naramdaman kong masyadong pipi ang babae, kaya hindi ko napigil ang kurutin muli ang pisngi niya. Medyo nawala ng magawa ang dalaga, at muling naiipit ang mukha, ngunit inabot pa rin niya ang isang fondant at iniabot kay Xiao Ziner, Ziner, gusto mo bang kainin ito? Ang sarap! Paano magkakaroon ng puso si Xiao Ziner na tanggihan ang isang cute na babae? Kinuha niya ang candy na binigay niya at pinasok sa bibig niya. Nakangiting sabi niya, magaling ako, salamat. Pagkatapos niyang magsalita, natigilan si Xiao Ziner, anong ginagawa niya? Kailangan mong pumunta kaagad sa Phoenix Pavilion. Hindi kaya isang malaking kasalanan ang paghintayin siya ni Ancestor Xiao Ru. Little sister, goodbye. Muntik ko nang makalimutan, kailangang sumugod si ate sa Phoenix Pavilion. Mabilis na tumalikod si Xiao Ziner, kung hindi dahil sa takot na makitang tumatawa, gusto na niyang masagasaan. Nang mabilis siyang naglakad patungo sa Nirvana Indes, umakyat sa hagdanan, at sa kalagitnaan roon, nakita niya ang tunog ng isang taong naglalakad sa likuran. Lumingon siya sa likod at natigilan nang makitang ito pa rin ang maliit na batang babae na may mukha ng Bon. Little sister, bakit ka sumama sa akin dito? Hindi lahat ay makakapunta sa Phoenix Pavilion. Walang imak na sabi ni Xiao Ziner, hindi ba tinuruan siya ng mga magulang ng babaeng ito ng mga patakaran ng angkan? Hawak ng batang babae ang gummy bear, minunguya ang bawat isa ng may sarap, nakaumbok ang mukha, at malabo niyang sinabi, pupunta rin ako sa Phoenix Pavilion. Pupunta ka rin. A-attend ka rin ng meeting. Hindi ka panipaniwala ang pakiramdam ni Xiao Ziner. Tumango ang dalaga, oo. Saglit na nag-isip si Xiao Ziner, pagkatapos ay walang magawang sinabi, little sister, huwag kang gumawa ng gulo, sa tingin mo ba maaari mo akong linlangan? Sabihin mo sa akin, sinong ninuno ang nagpatawag sa iyo? Kumunot ang noo ng batang babae, hindi ako nagsinungaling sa iyo. Walang ninuno ang tumawag sa akin. Inilibot ni Xiao Ziner ang kanyang mga mata, sabi mo hindi ka nagsinungaling. Alam mo bang dumating lang ang kapatid ko pagkatapos na ipatawag ni Ancestor Xiao Ru? Kung aakyat ka at gumawa ng gulo ng ganito, kapag nagagalit ka kay Ancestor Xiao Ru, may malaking mangyayari. Baka maparusahan ka ng mahigpit ng mga alituntunin ng clan. Bilasan mo. Bumangon ka, maging masunurin ka, sige, kung gusto mo talaga ang kapatid mo at gusto mong makipaglaro sa kanya, hahanapin kita pagkatapos ng meeting, okay. Kakaibang tanong, nakita mo na ba siya? Nakakatakot ba ang ninuno ni Xiao Ru? Bakit siya dapat parusahan ng mahigpit ng mga alituntunin ng clan kapag nakita niya siya? Sinabi ni Xiao Zin sa pagkabalisa, ngayon ang unang pagkakataon na pinuntahan ko ang kanyang matanda. Hindi natin masasabi na nakakatakot ang ninuno ni Xiao Ru, ngunit ang ninuno ni Xiao Ru ay isang maalamat na figure ng aming angkan ng Phoenix. Napakaranggal ng katayuan niya sa matatanda, dapat igalang natin siya at huwag magalit, not to mention na idol ko siya simula pagkabata. Ayokong bigyan siya ng masamang impresyon sa unang pagkakataon na makilala ko siya. Xiao Ru, idol mo ba? Mukhang nataranta ang dalaga, ano ang ibig sabihin ng idolo? Silly sister, idol is an idol. Ang taong hinahangaan ko mula pa noong bata ako, ang taong tinitingala ko, ay ang ninuno na si Xiao Ru. Sa tingin ko siya ang pangunahing tauhang babae ng aming angkan ng Phoenix, isang babaeng sumisira sa mito ng malakas na monopolyo ng angkan ng Shenlong, iyon ang aking layunin. Pero ikaw anak, paano ba naman mga idol di mo naiintindihan? Napakauto at cute. Naramdaman ni Xiao Ziner na malapit na siyang talunin ng inosenteng babaeng ito. Nang marinig ito ng batang babae, medyo namula ang kanyang mukha, at ibinaba niya ang kanyang ulo at medyo awkward na bamulong, kaya yun ang ibig sabihin ng mga idolo. Sa totoo lang. Actually, sa tingin ko hindi ito kasing lakas ng sinabi mo. At 20 ka pa lang. Ilang taon na, hindi ko pa nakikita. Hindi alam ni Xiao Ziner kung tatawa ba siya o iiyak, babae na tanga, bakit ka nahihiya? Sinasamba ko ang ninuno na si Xiao Ru, at hindi kita pinupuri. Bilasan mo, baka magagalit talaga ang kapatid ko. Sabi ng batang babae na may kaunting pagkabalisa, gusto kong umakyat, ngunit hindi ko kaya. Maglakad. Ikaw, bakit ka sumusuway? Galit na naman si kuya. Sabi ni Xiao Ziner,
Inabot ang kamay para hawakan ang mabangong balikat ng batang babae, pinatalikod siya, magpakabait ka, bilisan mo. Sabi ng batang babae nang may pag-aatubili, tumalikod siya upang ipaliwanag, Zinner, huwag mo akong itulak, makinig ka sa akin. Sa sandaling ito, 20 tao ang lumabas sa Phoenix Pavilion, mga lalaki at babae, bata at matanda, na tumitingin sa kung anong edad mayroon silang lahat. Kabilang sa kanila, ang babaeng nakatayo sa harapan at sa gitna ay si Wang Yushan. Nang makita nila ang larawan ni Xiao Zinner na tinutulak ang maliit na batang babae sa mga hagdan sa ibaba, hindi nila maiwasang mapatulala, o ang kanilang mga ekspresyon ay nagyelo, at hindi nila alam kung ano ang gagawin. Maging si Wang Yushan ay tinakpan ang kanyang bibig gamit ang isang kamay, ang kanyang mga mata ay nagulat sa una, at pagkatapos ay hindi niya maiwasang mapangiti. At nakatayo sa tabi niya, isang lalaking may pinakamababang katayuan at medyo may edad na ang hitsura, naging berde ang mukha niya ngayon. Zinner. Presumptuous. Huwag magmadaling tumigil. Naramdaman ni Xiao Zinner ang napakalakas na pressure na paparating sa sandaling ito. Nang iangat niya ang kanyang ulo, natigilan siya nang makitang lumabas na si Wang Yushan at isang grupo ng mga ninuno mula sa Phoenix Pavilion. Lolo. Ang lalaking tumawag sa kanya ay ang kontemporaryong ulo ng pamilya, ang lolo ni Xiao Zinner, si Xiao Huang. Mukhang naagrabyado at naguguluhan si Xiao Zinner, hindi niya alam kung bakit siya pinagsabihan ng malakas ng kanyang lolo. Sa sobrang takot ni Xiao Huang ay pawis na pawis siya. Nais niyang ang kanyang 2 paa ay maging 4, 3 hakbang at 2 hakbang, at mabilis na naglakad pababa mula sa itaas. Pagkatapos, lumuhad siya sa hagdan ng walang pag-aalinlangan. Itumba ang ulo mo sa lupa. Natakot ito kay Xiao Zinner, Lolo, anong ginagawa mo? Tumayo ka. Nang tumulong si Xiao Zinner, hinawakan siya ni Xiao Huang, at hininaan niya ang kanyang boses at same time na sinabi, ikaw babae. Lumuhad ka. Lumuhad ka. Bakit? Dahil late ako. Naantala ang babaeng ito. Nang nagtataka si Xiao Zinner, natigilan siya sa sumunod na pakiusap ni Xiao Huang sa puting sinaunang babae. Si Xiao Huang ay ang unfilial granddaughter. Zinner, patawarin mo sana ang ninuno na si Xiao Ru. Para sa pagkakasala, patawarin mo ako. Saglit na tila nagyelo ang hangin sa puno ng phoenix. Pakiramdam ni Xiao Zinner ay wala siyang naririnig sa kanyang mga tainga, nanigas ang kanyang katawan at nanginginig. Kaagad, dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo at tiningnan ang mukha ng bone-faced na, maliit na babae, na bahagyang nakangiti sa kanya, at ang gummy bear sa kanyang kamay. Puffeng. Hindi ito namalayan ni Xiao Zinner, sadyang mahina na ang kanyang mga binti, at hindi niya maiwasang lumuhad. Kabanata 1303 Ako ay nabigo. 1303. Kung hindi nangyari ang nangyari sa kanyang harapan, kahit na mapatay si Xiao Zinner, hindi siya maniniwala na ang batang babae na ito, na kasing ganda ng isang junior high school student, ay ang ninuno na si Xiao Ru na nabuhay ng higit sa 600 taon. Ito ay hindi mukhang isang matandang lalaki na may higit sa 600 taon ng kasaysayan, ito ay isang batang babae na hindi kailanman naging malalim sa mundo. Tila napahiya rin si Xiao Ru, hawak ang fondant sa isang kamay at yumuko para tulungan sina Xiao Huang at Xiao Zinner sa kabilang kamay. Tumayo ka, tumigil ka sa pagluhod, hindi ako galit. Nang marinig ang malagatas na boses ni Xiao Ru, naramdaman ni Xiao Zinner na siya ay nasa panaginip. Umiling si Xiao Huang at sinabing, Ancestor Xiao Ru, napakawalang galang sa iyo ng babaeng ito. Ako, ang lolo, ay may pananagutan. Kung ako, hindi niya sinabi ng malinaw ng maaga, malamang na hindi kanya nakilala. Parusahan mo kami. Ayos lang. Ako na. Huli na para magpaliwanag. Nagpout din si Xiao Ru na humihingi ng tawad, nang makitang hindi na makabangon ang apo at apo, muli siyang nawalan ng magawa. Bumaba si Wang Yushan sa sandaling ito at humajijek, Zinner, ano ang ginagawa mo, gusto mo bang itulak pababa ang ninuno na si Xiao Ru? Pinsan Yushan. Ako, hindi ko talaga inaasahan, oo. Oo Ancestor Xiao Ru. Pakiramdam ni Xiao Zinner ay sobrang napahiya siya, halos umiyak siya sa sandaling ito. Matamlay ako. Sa katunayan, sa maraming detalye, makikita na ang little girl na ito ay hindi ordinaryo, ngunit dahil sa sobrang cute niya, hindi niya maramdaman ang kanyang cultivation, kaya biglang nagkamali si Xiao Zinner. Gayunpaman, labis ding naagrabyado si Xiao Zinner, na ginawang napakataas ng antas ng cultivation ni Xiao Ru na siya ay ganap na matalas at pinigilan. Isa rin siyang Phoenix Girl, hindi niya maramdaman na si Xiao Ru ay isang Phoenix Girl, ito ay hindi maisip para sa kanya. Alam mo, sa unang pagkakataon na nakita niya si Wang Yushan, nakilala niya agad ito, ngunit hindi ito naramdaman ni Xiao Ru. At si Xiao Ru, na halatang batid na siya ang henerasyong ito ng mga babaeng Phoenix, ay agad na napagpasyahan na siya si Xiao Zinner. Okay, si Ancestor Xiao Ru ay napakamapagpatawad, hindi talaga siya galit, bumangon ka, sabi ni Wang Yushan. Tumango si Xiao Ru sa tabi niya, oo, bumangon ka na. Nang marinig ito, dahan-daang bumangon sina Xiao Huang at Xiao Zinner. Zinner, paano ka nalilito? Kahit na ang lakas ng ninuno ni Xiao Ru ay hindi maarok, hindi mo maramdaman ang antas ng kanyang paglilinang, kaya hindi ka maaaring tumalikod ng labis. Hindi nakalimutan ni Xiao Huang na magturo pa ng ilang salita.
Naagrabyado rin si Xiao Ziner, ako. Tinanong ko ang ninuno ni Xiao Ru kung ilang ugat ang mayroon siya. Ang sabi niya ay ikapitong ugat iyon, ngunit hindi ko akalain na siya iyon. Hindi ba ang ninuno ni Xiao Ru ang siyam na ugat natin? Xiao Ru's na may naguguluhan na tingin, hindi ba ako ang pitong meridian? Bakit may siyam na meridian? Ah, ito. Si Xiao Huang ay mukhang nahihiya din at hindi alam kung paano ito ipapaliwanag. Bumantong hininga si Huang Yuzhan at sinabing, Ancestor Xiao Ru, masyado kang ignorante. Ang pitong meridian ay mahigit 600 taon na ang nakalilipas, noong ako ay ipinanganak, ang pamilya Xiao ay hiwalay na. Siyam na meridian, ikaw, kasama ang iyong kapatid, ay kabilang sa siyam na meridian. Oh, nakalimutan ko, nabanggit mo sa akin. Medyo nahiya si Xiao Ru, lumingon kay Xiao Ziner at sinabing, pasensya na, Ziner, tumatanda na ako at may gagawin ako. Hindi ko na maalala. Muling nanigas ang ekspresyon ni Xiao Ziner. Ang mga salitang, mas matanda, ay lumabas sa bibig ni Xiao Ru, at ito ay hindi masyadong marami. Ngunit ang problema ay, sa kanyang mukha, ito ay medyo kakaiba. Naglabas si Xiao Ru ng isa pang gummy bear at ibinigay kay Xiao Ziner, Ziner, gusto mo pa bang kainin ito? Malinaw na ang mga ninuno ang kumain ng candy para sa nakababatang henerasyon, at ito ay isang piraso ng pagmamahal para sa kanilang mga inapo, ngunit ang larawang ito ay hindi maipaliwanag na kakaiba. Ubo. Ziner. Anong ginagawa mo nakatayo dyan? Paalala ni Xiao Huang sabay ubo. Biglang bumalik sa katinuan si Xiao Ziner at kinuha ang candy gamit ang dalawang kamay, salamat. Salamat, Ancestor Xiao Ru. Tiningnan ni Huang Yuzhan ang pinangyarihan ng ninuno at inapo, ang pagtatagpo ng babaeng phoenix mula sa susunod na henerasyon, at tumawa ng hanggang tainga, Ancestor Xiao Ru, akala namin kung ano ang nangyari sa iyo, hindi ka pa nakakarating sa Phoenix Pavilion, naghahanap pala ito ng candy. Ngayon, saan mo nakuha itong candy? Parang sobrang kakaiba, wala kami noon. Yuzhan, maaari mo ring subukan ito. Kinuha ni Xiao Ru ang isa kay Huang Yuzhan, at pagkatapos ay sinabi, hindi ako naghanap ng candy. Kumakain, habang papunta ako, may ilang bata sa clan na kumakain. I haven't seen this thing, napanood ko lang saglit, although hindi nila ako kilala, binigyan nila ako ng bag. Pero hindi ko alam kung paano buksan itong bag, salamat kay Ziner sa pagtuturo sa akin. Ang sarap talaga ng candy na ito. Mas masarap ito kaysa sa ating sweet-scented Osmond Dust candy. Ito ay may lasa ng prutas. And you see, isa-isa silang lahat. Little Bear, napakagandang trabaho. Oo, Ancestor Xiao Ru, kung gusto mo, hayaan ang mga inapo na ito na bumili sa iyo ng higit pa. Hindi ito lalabas sa loob ng daan-daang taon, at malaki ang pinagbago ng mundo. Lahat tayo ay kailangang matuto ng matyaga sa ilang sandali bago tayo makasabay. Sabi ni Huang Yuzhan na may damdamin. Tumango si Xiao Ru, at sinabi sa maselang boses, oo, ngayon lang ako tinanong ni Ziner kung nasa junior high school ako. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Si Xiao Ziner, na nasa likuran, ay pinanood ang pag-uusap ni Huang Yuzhan at Xiao Ru. Bigla kong naintindihan na hindi si Xiao Ru ang sadyang nagpanggap na malambing at tanga sa kanyang harapan, ngunit ang ninuno na ito ay ganito. Bagamat nabuhay si Xiao Ru ng higit sa 600 taong gulang, wala siyang gaanong pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo, at kadalasan ay nanatili siya sa clan o umaatres. Sa panahong ito ng pagsabog ng impormasyon, at ang isang mobile phone ay makakabasa ng balita sa buong mundo, maraming mga bata ang parang maliliit na demonyo. Gayunpaman, noong nabuhay si Xiao Ru at ang iba pa, walang mga eroplano, tren at sasakyan, at umaasa pa rin sila sa paglalakad at pagsakay sa mga kabayo upang maghatid ng mga mensahe. Napakasimple at simple ng kanilang buhay. Bilang karagdagan, si Xiao Ru ay nasa isang angkan, at siya ay isang babaeng phoenix na nakatakdang protektahan. Bukod sa pagiging isang malakas na tao, hindi niya kailangang pakialaman ng iba pang mga bagay, at natural na mas mababa ang kanyang pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Nabuhay siya ng higit sa 600 taon. Sa katunayan, bukod sa cultivation, maaaring hindi niya alam gaya ng isang middle school student sa labas ngayon. Okay, nandito na ang lahat, bumalik tayo sa Phoenix Pavilion, sabi pabalik ni Huang Yuzhan. Pagkatapos ay dahan-daang naglakad ang lahat papunta sa attic. Nakita rin ng isang grupo ng mga ninuno na medyo kawili-wili ang episode na ito, at natural na hindi nila masisisi si Xiao Ziner, na isang Phoenix girl. Gayunpaman, ang sinabi ni Xiao Ru kay Huang Yuzhan sa sobrang pagkabalisa habang kumakain ng gummy, ay nagpalamig sa mga kamay at paa ni Xiao Ziner sa likod. Yuzhan, mukha ba talaga akong maliit, ngayon lang ba? Tinatawag ako ni Ziner na 8, kinurot pa rin niya ang mukha ko, hindi ba ako parang ninuno, madidismaya ba ang lahat sa akin? Ang isang grupo ng mga ninuno ay hindi maiwasang lumingon kay Xiao Ziner, lahat ay tila nahihirapang isipin ang larawan ni Xiao Ziner na kinurot ang mukha ni Xiao Ru. Iiyak na si Xiao Ziner, anong ginawa niya? Oh, Ancestor Xiao Ru, masyado kang mahiyain at introvert, at nagtatago ka sa iyong mukha sa clan meeting. Sa katunayan, kapag lumabas ka sa malaking paraan, iisipin lang ng lahat na mayroon kang malalim na cultivation base at permanenteng hitsura. Hahangaan lang kita.
Si Huang Yuzhan ay parang isang elder, at ginagabayan pa rin si Xiaoru sa tabi niya. Sa wakas, nang maglakad ang lahat pabalik sa Phoenix Pavilion, naramdaman ni Xiao Ziner na malapit na siyang mag-collapse pagkatapos maglakad ng ganito kalayo. Tulala siyang nakaupo sa kanyang upuan, nakatingala, nakaupo si Xiaoru sa makulay na upuan ng Phoenix sa itaas. Ang upuan ng Phoenix ay ginawang medyo malaki para sa kapakanan ng estilo at kamahalan. Nakaupo na ngayon si Xiaoru, parang batang nakaupo sa upuan ng matanda. Ang pangunahing punto ay siya ay maikli, ang kanyang mga binti ay hindi makadampi sa lupa, at siya ay umuugoy doon. Siya mismo ay walang pakialam sa mga detalyeng ito, kumakain pa rin siya ng gummies, at paminsan-minsan ay binibigyan niya si Xiao Ziner ng mabait at cute na ngiti. Dahil sa eksenang ito, hindi malaman ni Xiao Ziner kung iiyak o matatawa. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang ninuno na hinahangaan niya mula pa noong siya ay bata, ngunit tuluyan niyang binaliwala ang imahe sa kanyang isipan. Pero, hindi naman masyadong masama, at least medyo madaling pakisamahan. Ancestor Xiaoru, ayon sa iyong kahilingan, lahat ay dumating na. Maglakas loob ka bang magtanong sa amin, nagpasya ka bang pumunta sa Kunlun Dragon Vessel? Si Xiao Wansong iyon, ang ninuno ng 4th vessel. Bagamat mukhang bata si Xiaoru, ang mga ninunong ito ay napakaseryoso at hindi nang ahas na magpabe. Nag-alinlangan si Xiaoru at sinabing, dumating si Yuzhan sa aking bakuran, at pagkatapos pag-usapan ng tungkol sa angkan ng Xuanming, ilang beses ko itong nirehearse sa aking isipan sa nakalipas na 2 araw, at pinag-isipan ito ng husto. Ayon kay Yuzhan mula sa aking nakita, na hindi dapat gamitin ni Ye Fan ang lahat ng kanyang lakas. Kung gaano siya kalakas, hindi ko ma-estimate for the time being. Kaya, hindi ko alam kung dapat ba akong pumunta sa Kunlun o hindi, kaya gusto kong sumama sa iyo. Pag-usapan. Ano? Ang mga ninuno ng Phoenix Clan ay nagpakita ng marangal at nagulat na mga ekspresyon. Mariing kinuyam ni Xiao Ziner ang kanyang mga kamay at kinagat ang ibabang labi, malakas ang tibok ng kanyang puso. Kahit gaano pa kalaki ang hitsura ni Xiaoru sa isang bata, ang kanyang lakas ay tiyak na walang anumang kahalumigmigan, kung hindi, hindi siya gaanong igagalang ng ibang mga ninuno, at hindi siya mabubuhay ng ganoon katagal. Sa makatuwid, sa bibig ni Xiaoru, talagang sinabi niya na si Ye Fan ay, hindi, maarak. Tinawag niya talaga silang mga ninuno, at hindi katanggap-tanggap ang mga kasamahan ni Xiao Ziner. Kabanata 1304 na kailangan ng paliwanag. 1304. Paano ito magiging maganda? Hindi ito madali, wala na si Ye Wuya, at ang pamilya Shenlong ay pumasok sa mababang punto na hindi kailanman. Dahil ba sa isang mabalahibong bata sa edad na 20s ay hindi tayo makagalaw kahit isang pulgada? Napabuntong hininga si Xiao Wansong. Daan. Tumingin si Wang Yuzhan kay Xiao Ziner at sinabing, Ziner, hindi mo ba sinabi na si Ye Fan ay labis na naiinis sa Shenlong clan, ang kanyang biolohikal na ama at tiyuhin? Sa tingin mo ba kung magkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan sa angkan ng Shenlong, tutulungan ba niya ang pamilyang Shenlong? Nagsalita si Xiao Ziner ng mas magalang kaysa sa karaniwan nang humarap sa isang grupo ng mga ninuno, pagkatapos na mag-isip tungkol dito, maingat siyang sumagot, sa pagkakaalam ko tungkol sa kanya, hindi siya ang uri ng tao na madaling salakayin. Ang taong nanghula nito. Maaaring hindi siya lumapit upang tulungan ang pamilyang Shenlong, ngunit maaari siyang magdulot ng gulo para sa atin sa ibang mga dahilan. Kung alam niya ang kahalagahan ng mga ugat ng dragon, maaari siyang makialam sa bagay na ito, na hindi pa alam. Oo, sinabi rin ng anak kong si Feng Shan na kahit na si Ye Fan ay isang binata, ang kanyang karanasan ay napakayaman, at hindi siya dapat ituring bilang isang simpleng binata. Sumang-ayon si Xiao Huang. Lahat ay nakinig, tumahimik, at nag-isip tungkol dito. Hinaplos ng isang puting buhok na patriarch ang kanyang balbas, ito ay ang patriarch ng parehong linya, si Xiao Wanlo, na pag-isip-isip niya, kung ganoon nga ang kaso, kung gayon maaari nating tuklasin muna ang katotohanan, ay pressure ang Shenlong clan, at pagkatapos ay tingnan ang reaksyon ni Ye Fan. Tumango si Wang Yuzhan at sinabing, sa totoo lang, hindi na natin kailangang mag-alala masyado. Ang angkan ng White Tiger ay hindi gumagalaw, halatang natatakot tayo na bumalik si Ye Fan kasama ang angkan ng Shenlong. Tayo, nakakalabas lang sa pag-iisa sa loob ng maraming araw, ay labis na nababahala sa kasalukuyang sitwasyon. Maraming mga tao ang hindi malinaw tungkol sa mundo, kaya maaari mo ring samantalahin ang oras na ito upang magkaroon ng isang mahusay na pag-unawa sa mundo ngayon. Pumunta ako sa Xuanming sa pagkakataong ito, at nakatagpo ng maraming bago at mahiwagang bagay sa daan. Ngayon ang mundo ay nagbago ng malaki, at kailangan nating umangkop dito. Si Xiaoru, na nakaupo sa itaas, ay ngumiti din at sinabi sa oras na ito, oo, gusto ko talagang lumabas para mamasyal at mamasyal. Nakatuon ako noon sa cultivation at gusto kong maabutin si Ye Wuya, ngunit hanggang sa bigla siyang umalis, hindi ko alam na nag-aaksaya ako ng oras. Kaya, ayoko nang magpatuloy sa paglilinang, gusto kong bumawi sa aking buhay at magkaroon ng magandang oras sa paglalaro. Kailan? Narinig ito ng lahat, hindi nila maiwasang matigilan, nagtanong si Huang Yuzhan, ninuno Xiaoru, napakalakas talaga ni Ye Wuya.
Isa ka ring maalamat na figure ng pambihirang talento sa kasaysayan ng aming angkan ng Phoenix, bakit mo sinasabing nag-aaksaya ka ng oras mo? Inilagay ni Xiao Ruang. Halaya sa kanyang bibig at malungkot na sinabi, huwag mo siyang banggitin, siya ay sinungaling pa rin. Kung may pagkakataon akong makita siya muli sa hinaharap, tiyak na papagalitan ko siya at magsinungaling sa akin sa loob ng daan-daang taon. Nguso. Galit. Sabi ni Xiao Ru. At nagtulak pa ng ilan pang kandi sa kanyang bibig, namumungay ang kanyang mga pisngi. Nagkatinginan ang mga ninuno, bagamat sila ay labis na naguguluhan, hindi na sila naglakas loob na magtanong pa, kaya hindi na sisiyahan si Xiao Ru. I see. Kung hindi ka pupunta sa Kunlun ngayon, asikasuhin muna natin ang ilang secular na mga bagay. Sabi ni Xiao Wanlo. Sumang-ayon si Xiao Wansong, iyon din ang iniisip ng matandang ito, ngayong wala na si Yewuya, dapat ding baguhin ang mga alituntunin ng angkan. Matagal na tayong lahat ay nananatiling mababang profile, at oras na para magpakita ng kaunting lakas. Kahit na hindi natin inookupahan ang Dragon Vessel sa ngayon, sa bansang ito, ang ating Phoenix Clan ay dapat makakuha ng mas maraming mapagkukunan, at hindi natin maaaring hayaan ang pamilyang Shenlong na mangibabaw. Oo, kahit isasantabi muna ang usapin ng Dragon Veins, pero sa ibang lugar, dapat kumilos din ang mga angkan natin. Ang aming angkan ay nagsusumikap ng mahusay na lakas upang ang buong angkan ay umunlad at ang mga miyembro ng angkan ay maaaring umunlad. Kung wala ang Shenlong Clan ni Yewuya, bakit nila tayo lalabanan? Ngumisi ang isa pang ninuno. Narinig ko iyon, ngayon ang makamundong pinuno ay tinutulungan pa rin ng isang walang kwentang batang anak ni Yewuya, na nag-organisa ng isang Dragon Soul. Emph. Ang lakas ay hindi kasing ganda ng ating Zinner, bakit mo siya pakikinggan? Ang kaluluwa ng dragon na ito ay dapat na iwasan. Sabi ni Xiao Wanlo na may maliwanag na ekspresyon. Oo, ang sinabi ni Brother Wanlo ay napakatotoo. Ang iba pang mga ninuno ay sunod-sunod na tumugon, iniisip na ito ang dapat mangyari. Nanginginig ang malambot na katawan ni Xiao Zinner. Bagamat alam niya na malapit nang magbago ang Xia Kingdom, hindi niya inaasahan. Napakadirekta ng mga pamamaraan ng mga ninuno. Hindi niya talaga iniisip na pamunuan siya ni Ye Longteng, ngunit bilang isang Phoenix Girl, dapat niyang isipin ang tungkol sa kanyang angkan. Ang mga mapagkukunan ng secular na mundo ay talagang hindi gaanong nababahala sa mga ninunong ito, ngunit para sa mga anak ng libu-libong angkan, talagang maraming kaganhawahan at benepisyo. Ang angkan ay nangangailangan ng suporta ng ilalim upang patuloy na umunlad at magpatuloy ng tuloy-tuloy. Pagkatapos ng lahat, ang buong angkan ay hindi maaaring mabuo ng 12-dosenang mga master, at kailangan din nilang isaalang-alang ang kapaligiran ng pamumuhay para sa mga susunod na henerasyon. Sa makatuwid, hindi may iwasang makipagkompetensya para sa kapangyarihan at kayamanan ng secular na mundo. Ngayong wala na ang Diyos ng digmaan, ang pattern ng resource allocation ng clan na may Shenlong Clan bilang core ay dapat na muling isulat, pagkatapos. Isang labanan sa pagitan ng mga clans ay tiyak na magsisimula. Matapos mag-usap ng ilang sandali, magalang na tinanong ni Xiao Wansong si Xiao Ru, na nasa itaas, Ancestor Xiao Ru, sa tingin mo ba ay magagawa ang plano natin? Natapos na ni Xiao Ru ang pagkain ng pack ng gummies at kinuha ang nasa tabi niya. Pagkatapos humigop ng tsaa, itinikom niya ang kanyang mga labi at sinabing, kaya mo ang mga bagay na ito. Matanda na ako, ngunit hindi ko masyadong makontrol. Ang pinaka-inaalala ko ngayon ay ang pagsilang ng Phoenix Girl, bakit hindi niyo ba siya ibinalik sa clan? Ano? Mukhang nagulat ang isang grupo ng mga ninuno, at mukhang tense rin si Xiao Zinner. Sinabi sa akin ni Yuzhan na pumunta siya sa pamilya Xuanming sa pagkakataong ito at nalaman niyang may isang babae sa tabi ni Yefan na nagpagising sa bloodline ng Phoenix. Daang taong gulang na Phoenix, 1,000 taong Phoenix. Ang pamilya ay walang Phoenix sa loob ng higit sa 1,000 taon. Ngayon, ang Phoenix ay naging magkapares na, bakit ka nanunuya? Ang batang iyon ay nasa 20s, at hindi pa siya dinala sa angkan ng Hui, ni siyam na araw siyang nag-practice ng sayaw ng Phoenix. Sinabi ni Xiao Ru ang mga salitang ito, bagamat maganda pa rin siya. Ang hitsura ay gatas at gatas, ngunit ang kawalang kasiyahan sa kanyang mga mata ay namumutla pa rin si Xiao Wang sa takot. Kontemporaryong patriarch, dahil alam mo ang pagkakaroon ng babaeng Phoenix, bakit hindi mo siya ibalik? Kailangan ko ng makatwirang paliwanag. Napakaseryoso ng mukhang immature na mukha ni Xiao Ru. Ang iba pang mga ninuno ay labis ding hindi nasisiyahan, na nakatingin kay Xiao Wang nang may paninisi. Napatingin si Xiao Zinner sa kanyang lolo nang hindi inaasahan. Alam na ba niya ang tungkol kay Du Yuner? Nakaluhod na si Xiao Huang sa lupa sa oras na ito, at nagpaliwanag ng taos puso at walang magawa, Ancestor Xiao Ru, mangyaring makinig sa aking paliwanag. Ang batang ito ay isang hindi lehitimong anak na babae noon, at sinabi ng angkan na pinatay niya ang kababayang kapatid na babae ni Zinner. Ang ilang mga tao sa angkan ay labis na napupuot sa kanilang mag-ina at hindi sila kayang tiisin, kaya pinaalis ko sila. Ngunit ibinigay ko si Huang Yu sa batang iyon, at iniwan ko rin ang kanyang biolohikal na ina, upang isang araw, kung magising ng batang iyon ang bloodline ng babaeng Phoenix, makikilala niya ang kanyang mga ninuno at bumalik sa kanyang ninuno. Kabanata 1305 Magre-rebelde ka ba? 1305
Nang marinig ni Xiao Ziner ang mga salitang ito, ang kanyang puso ay pataas at pababa. Talaga. Si Lolo Xiao Huang ang gumawa ng dahil sa simula, hindi niya talaga pinatay si Du Yuner at ang kanilang mag-ina. Ang mga ninuno ay nakinig sa kwento ng nakaraan ni Xiao Huang, at nalaman na ito ay dahil sa takot nila na si Xiao Fengqi at ang iba pa ay hindi masiyahan at magdulot ng kaguluhan sa angkan, ngunit naiintindihan nila ng kaunti. Gayunpaman, nararamdaman ko pa rin na si Xiao Huang ay masyadong konserbatibo at walang lakas ng loob ng may-ari. Sa aming angkan ng Phoenix, ang babaeng Phoenix at ang babaeng Phoenix ay palaging may pambihirang katayuan, kaya paano mo ito mahahawakan ng basta-basta? Kahit na ipinanganak ang bata na may kahihiyan, dahil nagising na niya ang kanyang kadugo, kailangan mong bigyang pansin ito. Paanong hindi mo ito madadala sa iyo ng napakatagal? Sa loob ng angkan ng Huwei. Saway ni Xiao Wanlo. Mapait na bamantong hininga si Xiao Huang, Ancestor, ang bagay na ito ay may malawak na saklaw, at hindi ko alam kung kailan talaga Jin-aisang ni Du Yuner ang bloodline ng babaeng Phoenix. Bilang karagdagan, una, natatakot ako na ang babaeng Phoenix ay hindi matanggap ang totoong sitwasyon ng taon, at pangalawa, lahat. Kung ang mga ninuno ay hindi umalis ng bansa, natatakot ako na hindi ko mapigil si Fengqi at ang iba pang 7 angkan na angkan. Sa pangatlong beses, may napaka-espesyal na relasyon sina Du Yuner at Ye Fan. Oh, ang batang iyon, maaaring kasama si Ye Fan. Kumunot ang noo ni Xiao Wanzong at sinabing, hindi ba ito lumalabag sa mga patakaran ng ating angkan? Paano ang mga inapo ng iba't ibang angkan na nagising sa kanilang bloodline? Paano mangyayari ang gayong relasyon? Narinig ni Xiao Ziner ang mga salitang ito at may naisip. Kinagat ang ibabang labi, bahagyang namula ang mukha. Mapait na ngumiti si Huang Yushan sa tabi niya, yung Ye Fan, wala kang pakialam, si Su Qingzhou, ang kasalukuyang patriarch ng Xuanming clan, ay asawa pa rin niya. Ang batang ito, ang kanyang kakayahan sa paglalaro ay hindi karaniwan. Ang lahat ng mga ninuno ay mukhang komplikado. Nang makilala nila ang napakagandang binata, makatuwirang sabihin na ang gayong kabataang lalaki ay dapat na mahirap makamit ang magagandang bagay, ngunit kinailangan ni Ye Fan na pangalagaan ang magkabilang dulo, at sila rin ay naglilinang at nangunguha ng mga babae. Sumakit din ang ulo nila. Oo, Ancestor Xiaoro, wala akong magawa, wala akong lakas ng loob na igiit, tinakpan ni Xiao Huang ang kanyang mga kamay. Sinabi ni Huang Yushan, okay, hindi mo na kailangang magpaliwanag, ang babaeng Phoenix ay talagang napakahalaga, at hindi nakakagulat na ang ninuno ni Xiaoro ay napakabuti at hindi siya nasisiyahan. Gayunpaman, dahil lahat tayo ay wala sa kaugalian, ang usapin ng babaeng Phoenix ay dapat gawin sa lalong madaling panahon. Solved! Paulit-ulit na sinabi ni Xiao Huang na oo, at magalang na sinabi, alam ko na ang mga ninuno ay tiyak na nagmamalasakit sa usapin ng Phoenix, kaya't naisip ko na ang mga hakbangin. Hanggat nandyan ang kanyang biolohikal na ina, may kumpiyansa akong dalhin si Yuner sa angkan ng Huwei. At hindi siya dapat pigilan ni Ye Fan. Oh! Mas matalino ka sa pagkakataong ito. Hindi ka na natatakot na galitin ang mga taga-kamay ngayon. Ngumiti si Xiao Wanzong. Mapait na ngumiti si Xiao Huang, sa suporta ng ating mga ninuno, si Fengqi at ang iba pa, kahit na hindi sila nasisiyahan, mauunawaan nila. Bumangon si Xiao Ru sa sandaling ito, ang kanyang malalaking maaliwalas na mga mata na may kakaibang lalim, ibalik ang babaeng Phoenix sa lalong madaling panahon, turuan siya ng 9 na araw ng sayaw ng Phoenix, at subukan ang lahat ng paraan upang pagbutihin ang kanyang lakas. Ang Phoenix ay nasa mundong ito, oras na upang subukang buksan itong muli, the mysterious realm of Indus. Nang marinig ng lahat ang mga salitang, secret realm of Watong, hindi nila maiwasang magpakita ng matinding pananibik. Si Xiao Ziner ay nabalisa saglit, at ang kanyang magagandang mata ay nagpakita ng isang tiyak na hitsura, ngunit mayroon ding maraming pag-aalala. Purgatory Island, maaraw ang hangin, at hinabol ng mapuputing alon ang buhangin. Dinala ni Ye Fan ang mga babae sa magandang lugar na ito na parang tahanan. Para sa mga demonyo ng inferno, naranasan nila ang lahat ng ups and downs nitong mga nakaraang buwan, ngunit kahit gaano sila kahirap o pagod, hindi sila natatakot, hinihintay lang nila ang ligtas na pagbabalik ni Ye Fan. Ngayon, kapag talagang nakita nila si Ye Fan na ligtas at maayos, at ang kanyang lakas ay bumuti ng husto, sila ay natural na tuwang-tuwa. Nang makita ni Sally si Ye Fan, hindi napigilan ng kanyang mga luha ang pagpatak, at luluhod na sana siya sa kanyang harapan at humingi ng tawad. Ngunit nahulaan ni Ye Fan na magiging ganito ang babaeng ito, hinayla niya ito, niyakap ng mahigpit, at sinabi lang, tapos na ang lahat. Nang marinig ni Sally ang mga simpleng salitang ito, lalo siyang umiyak. Parang bata, wala man lang siyang ugali ng isang malakas na lalaki. Nag-effort si Ye Fan para tuluyang kumbansihin si Sally na ayos lang siya, at hindi niya siya sinisisi. Isang gabi, ang lahat ay nagdaos ng isang engranding piging upang salubungin ang pagbabalik ni Ye Fan, at ang buong Purgatorio Island ay parang isang karnabal. Matapos makipag-inuman ng ilang beses si Ye Fan kasama ang mga residente ng isla, dinala niya ang mga babae pabalik sa kastilyo upang maghapunan kasama ang kanyang mga kapatid. Nang sabihin ni Exi Lin Yuan na umalis na siya sa kanyang trabaho at gustong bumalik sa organisasyon, lahat ay nasa sabik din. Iniisip ang oras na magkasama silang nag-away, napuno sila ng emosyon.
Gayunpaman, may tawanan, at syempre may mga luha. Naalala ng lahat ang kanilang mga dating kapatid na sina Mammon, Samuel, Beelzebub, at iba pa na wala na roon, at maaari lamang itaas ang isang baso sa kalangitan sa gabi mula sa malayo. Ang malaking mesa ng handaan, ang masiglang kapaligiran, ay naging medyo malungkot sa alaala ng mga patay. Boss! Bumalik na si Murphy, mabuti naman. Sa nakalipas na ilang taon, binabawasan namin ng inferno ang mga staff. This time anyway. Bumalik ka. Naalala ni Belial ang kalungkutan, hawak ang baso ng alak sa isang kamay at sinimulang panasan ang gilid ng kanyang mga mata gamit ang isa. Sinaway ni Azazel, Farah, ano ang iniiyak mo, masayang araw ngayon. Paano ako iiyak? Allergic ako sa alak. Hindi kumbinsido na sabi ni Beryl. Save it, allergic ka sa alak, libu-libong beses ka nang namatay, nakangiting sabi ni Leviathan. Nakinig si Yefan sa kaguluhan ng magkapatid, at nakaramdam siya ng bugzo ng damdamin sa kanyang puso, at sinabing, hindi na natin mababawasan ang bilang ng mga tao. Wala nang mas kaunti pa rito. Tumingin ang lahat kay Yefan at tumango ng malalim bilang pagsang-ayon. Kaya, sa pagkakataong ito, nagmamadali akong bumalik, at may mahalagang ipahayag. Tumayo si Yefan at inilibot ang kanyang mga mata sa karamihan, sinabing, mula bukas, lahat kayo, ibaba na ang gawain, magsimulang magsanay ng buong puso. Gusto kong gamitin ang pinakamaikling oras para pagbutihin ang iyong lakas. Hindi ko hinihiling sa iyo na maabot ang antas ng paghahari ng Doomsday at mga sinaunang Diyos, ngunit, dapat mayroon ka ring lakas upang lumaban. Lahat. Nagulat na tumingin kay Yefan, at napakunot ang noo ni Asmodeus, Boss, natatakot ako na hindi ito magagawa sa maikling panahon. Imposible noon, pero ngayon, may pagkakataon, kumpiyansa ni Yefan, kaunti na lang ang mga cultivars na natitira sa storage bag. Ang mga magsasaka na ito ay kayang ibalik at palakasin ang kahit isang katawan na katulad niya, kaya tiyak na mas madaling baguhin ang pangangatawan ng ibang tao. Hindi inaasahan ni Yefan na makakamit ng lahat ang banal na kaliwanagan. Ang kaharian ni Daoyan, ngunit ang kanyang sariling mga kapatid, tiyak na walang problema na matamaan ang kaharian ng Lycan, kung may oras, posible ring maabot ang Shenki. Siyempre, hindi makakalimutan ni Yefan na ang mga babaeng nakapaligid sa kanya, sila. Mas apurahin pa para sa mga babae na linangin, lalo na sa mga babaeng walang pundasyon. Napakahalaga ng mga pangunahing kaalaman sa paglilinang, at dapat silang personal na turuan ni Yefan, kaya pagkatapos ng hapunan, sinabi ni Yefan, hintayin ang gabi, Ying-Ying, Yuner, kayong dalawa. Pumunta sa aking silid. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng naruroon ay nagmukhang kakaiba. Agad namang namula sina Feng Yaoying at Du Yuner, habang ang iba pang mga babae ay naiinis o hindi nasisiyahan. Nakita sila ni Yefan at alam niyang hindi naiintindihan ng mga babae. Hindi ito ang iniisip mo, gusto kong ituro sa kanila ang mga pangunahing kaalaman sa paglilinang. Wang, hindi mo na kailangang pumunta sa kwarto mo. Hindi napigilan ni Sally Ye, at mahinang nagsalita sa tabi niya. Gusto pa rin niya sa harap ng iba, ang pagtawag kay Yefan na hari ay magpapagaan sa kanyang pakiramdam. Hindi napigilan ni Yefan na matawa, saan ka pupunta kung ganoon? Hindi ka ba pwedeng pumunta sa restaurant na ito? Di bale, wala kaming pakialam. Tsaka wala namang nakakahiya sa practice. Magiliw na ngumiti si Ning Zimo, asawa, tinuruan mo ako noon, at gusto kong makinig muli sa iyong mga lecture. Naninigas ang mukha ni Yefan. Mabuti sana kung may tubig lang sa langit, ngunit ang gusto niyang pag-usapan ay ang heaven repairing technique ni Emperor Wa. Simple lang, nagngangalit si Yefan, ipinalakpak ang kanyang mga kamay sa mesa at sinabing, anong ginagawa mo? Magre-rebelde ka ba? Sino ang may huling say dito? Sina Sally Ye, Ning Zimo at ang iba pa ay tumitig kay Yefan. Napayuko silang lahat sa kahihiyan. Humajijek si Shilanyu at sinabing, Kuya Yefan, huwag kang magagalit, hindi naman sinasadya ng magkapatid na babae, gayon paman, lahat ay pupunta sa iyong silid sa hinaharap, huwag mag-alala, tama ba? Bumulong si Yefan sa kanyang puso, ang maliit na fox na ito ay talagang nakakaramdam siya ng pangangati, ngunit mukhang seryoso pa rin siya, ang pagsasanay sa mga ehersisyo ay isang napakaseryosong bagay, ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan, huwag mo akong pagtawanan. Pagkatapos nagsasalita, si Yefan ay nagpanggap na hindi masaya, tumalikod at naglakad pabalik. Sa itaas ng kwarto niya, sinara ng malakas ang pinto. Nang pumasok ang isang tao sa silid, sumandaw si Yefan sa pinto na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Dito. Sandali, hindi niya maiwasang isipin ang napakagandang nakaraan na nangyari kina Feng Yaoying at Du Yuner sa Magnesium. Mukhang mababalikan muli ang ngayon. Kabanata 1306 Ako mismo ang manganak ng isa. 1306. Ang araw sa umaga ay sumisikat sa silid tulugan ng kastilyo. Kapag nagising si Yefan, sina Du Yuner at Feng Yaoying sa tabi niya ay parang mga octopus na nakapulupot sa kanya, mula kaliwa hanggang kanan, dinadama ang mislan at pinong samyu ng katawan. Napagod talaga sila kagabi.
Hindi lang sobrang pagod ang kanilang utak, ngunit kabisado din nila ang maraming pangunahing kaalaman tungkol sa heaven replenishing technique ng Emperor Wa at ang pagpapakilala sa cultivation, at ang kanilang pisikal na lakas ay mas naubos. Ngunit sa kabutihang palad, si Propesor Yefan ay may maraming karanasan sa mga kababaihan, at nagawa ito sa isang gabi. Tumingin si Yefan sa kaliwa at kanan, ang mapupulang labi ni Feng Yaoying ay nakabuka lahat, at ang kanyang laway ay umaagos sa unan. Kalmado pa rin si Du Yuner sa kabila, hindi man lang naglalaway, medyo hilik lang. Gayunpaman, maganda siya at mukhang cute kahit gaano siya katanga sa pagtulog. Marahang itinulak ni Yefan ang dalawang braso at mahabang binti ng dalawang babae palayo sa kanya. Pagod na pagod sila kaya napansin nilang bumangon si Yefan at walang pakialam. Walang malay ang dalawang babae na nagyakapan at nagpatuloy sa pagtulog. Tiningnan ni Yefan ang posisyon ng pagtulog ng dalawang babaeng magkayakap at magkakaugnay, at isang nasisiyahang ngiti ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Tama, magkasundo tayo, at dapat bumisita ang ibang babae bilang halimbawa. Matapos itong paghangaan ni Yefan saglit, tumalikod siya at umalis sa kwarto. Matagal na siyang hindi bumabalik sa Purgatory Island, at ilang beses na rin na-renovate ang isla. Kailangan niyang tingnan ang maraming lugar. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang base camp, at kailangan niyang malaman ang lahat sa kanyang puso. Pagdating nila sa restaurant sa ibaba, kumakain na sina Exilin Yuan, Leviathan, Asmodeus at Azazel. Bumangon din sina Saliye at Chu Yunyao, ngunit hindi sila kumain ng marami, tumingin lang sa isang tablet computer at nag-usap ng kung ano-ano. Nang makita ng lahat si Yefan na bumababa, lahat sila ay tumanggo bilang pagbati, ngunit hindi na nila kailangang magsabi ng marami, alam din nila na hindi gusto ni Yefan ang labis na kagandahang asal. Gaya ng inaasahan ni Yefan, late pa rin natutulog ang slacker ni Bilial. Pusit, nandito rin ang asawa at anak mo. Nakita ni Yefan na sa tabi ng Leviathan, isang blonde na babae ang may hawak ng isang blonde na maliit na luwali na mga 3 taong gulang, pinapakain ang kanyang fruit salad. Si Leviathan ay tumawa ng awkward at sinabi, pagtingin kay boss, dinala mo ang napakaraming hipag para magbakasyon, namimiss ko rin ang aking asawa at mga anak, hayaan silang sumakay sa aking eroplano at dumiretso mula sa Niyo. Umupo si Yefan, kumuha ng tasa ng kape na inihanda ng katulong, humigop, at nakangiting nagtanong, Monica, Debbie, kumusta ka kamakailan? Nagulat si Monica at sinabing, oo, Lucifer. Kamahalan, naaalala mo pa ba ang mga pangalan namin ng anak ko? Nakaka-touch. Kung gayon dapat kong tandaan, paano ko makakalimutan ang asawa at anak na babae ng aking kapatid, nakangiting sabi ni Yefan. Inikot ni Monica ang mata kay Leviathan, itong mabahong pusit, nakalimutan mo siguro ang pangalan ng mag-ina natin. Nagtaas ng kilay si Yefan at sinabing, ito ang problema mo sa patay na pusit. Bakit, sa tingin mo ba ay mayabang at mayabang ako? Ano? Paano magkakaroon? Boss, huwag makinig sa kalokohan ng babaeng ito. Namula si Leviathan. Ay nagsabi, naisip ko lang na dahil gusto kong mag-practice sa isla, hindi ko sila madalas makita. Kung iwan ang mag-ina sa labas, matagal akong hindi gumagaan kaya hinayaan ko na lang silang tumira sa isla sandali. Tumango si Yefan, ayos lang, masisiguro nito ang kaligtasan. Anyway, maaaring bumalik si Monica anumang oras kung gusto niyang magpatuloy sa pagtatrabaho bilang isang reporter. Walang media ang nang-ahas na hindi kakunin. Humajijek si Monica at sinabing, salamat, kamahalan Lucifer, ang panggit ng uri na tulad ko ay sa wakas ay tinatamasa ang pinapahalagahan na pagtrato ng may pribilehiyong klase. Tulad ng inaasahan sa isang reporter, nagsasalita siya ng isang bagay sa isang pagkakataon. Ngumiti si Yefan. Pagkatapos kumain ng ilang kagat ng almusal, tumayo siya at lumapit at sinabing, halika, hayaan mong yakapin ko ang bata. Tiningnan ni Yefan ang blonde na batang babae, siya ay chubby at cute, at siya ay anak ng kanyang kapatid, kaya natural na gusto niya itong yakapin. Nagmamadaling inabot ni Monica si Debbie at nakangiting sinabing, Debbie, tawagan mo si Uncle Lucifer. Bagamat mas bata si Yefan kay Leviathan, tinawag pa rin niya ito sa pangalan ng kanyang tiyuhin. Tito Lucifer. Malabo na sigaw ni Debbie. Alam nang umiti si Yefan at labis na nagulat, marunong ka ba talagang sumigaw? Buong pagmamalaking sabi ni Monica, lagi akong nagtuturo. Bukod sa pagtawag sa kanya ng daddy, ang unang lalaking elder na tumawag ay uncle. Hey, boss, ito yung tinuro ko sa kanya. Paano, matalino ba si Debbie ko? Matagumpay nang umiti si Leviathan. Hoy, patay na pusit. Nangungutang ka ba ngayon? Tuturuan ko sana si Debbie kung paano sumigaw, okay. Pakakainin mo ng vodka ang anak mo. Ano bang alam mo, ikaw? Magiliw na tinapik ni Monica ang hita ng asawa. Tumawa si Leviathan, niyakap ang asawa, at ilang beses itong hinalikan sa pisngi. Tumingin si Yefan sa mag-asawa na nagpapakita ng kanilang pagmamahal, umiling ng walang imik, tumingin kay Debbie na may maliit na mukha at malalaking mata, at sinabing may emosyon, ang pagkakaroon ng anak. Mas malaki ang responsibilidad, pusit, alam mo. Ano ang ibig kong sabihin?
Ang mukha ni Leviathan ay naging tuwid, at siya ay tumango, "Boss, alam ko, gagawin ko ang aking makakaya upang mapabuti ang aking lakas, kasama ang aking mga kapatid." Tumango si Yefan, bumaling kay Saliye at sinabing, "Saliye, nasa Trump Building ako sa New York, hindi ba mayroon akong mataas na marangyang tirahan? Ibigay ang bahay na iyon kay Debbie, huli ko siyang nakita. Hindi ako naghanda ng kahit anong regalo, this time ako na ang babayaran para sa meeting gift." Isang hanay ng mga high-rise luxury residences na matatagpuan sa Central Business District ng New York, ang halaga ay hindi banggitin, ang susi ay ang mga taong maaaring manirahan doon ay dapat na pandaigdigang piling tao, na sumisimbolo sa katayuan. Hindi sinasadyang binili ni Yefan ang bahay doon. Karamihan sa kanyang mga bahay ay filial piety ng mayayamang negosyante. Hindi nagatubili si Saliye, tumango at sinabing, "Okay, Wang, may ipapa-turn over ako sa bahay mamaya." Nang marinig ito ni Monica, hindi niya napigil ang iunat ang kanyang kamay at takpan ang kanyang bibig. "Diyos, kamahalan Lucifer, masyado kang mapagbigay, napakabata pa ng bata. Anong kaguluhan, ang laki ng bahay ng panganay ko na pwedeng mag-contract, 1 or 2 sets is nothing," natatawang sabi ni Leviathan. Nagmamadaling tinanong ni Monica ang kanyang anak na, "Salamat," at ang maliit na si Debbie ay nagsabi ng isang bagay na malabo. Kinurot ni Yefan ang mukha ng batang babae at sinabing, "Napaka-cute ng batang ito." Sinabi ni Azazel sa oras na ito, "Boss, gusto mo ito, maaari mong ipanganak ang isa sa iyong sarili. Kung gusto kong manganak, ipanganak ko ang isang grupo sa kanila." Ngumiti si Yefan at sinabing, "Walang sinuman sa mundong ito ang maaaring banta sa akin at sa aking mga anak, pag-iisipan ko itong muli, hindi ito maginhawa sa ngayon." Sa oras na ito, lumingon si Chu Yunyao kay Yefan na may komplikadong mga mata, ngunit walang sinabi. Saglit na tinukso ni Yefan ang bata, at pagkatapos ng almusal, hiniling niya kay Saliye na dalhin siya upang makita kung ano ang mga pagbabago sa isla. Tumayo din si Chu Yunyao at sinabing, "Sabay na tayo, kakadiscuss ko lang kay Saliye tungkol sa kung saan magtatayo ng laboratorio, mas mabuting pumunta at tingnan." Noon lang nalaman ni Yefan na pinag-uusapan ng dalawang babae ang bagay na ito, at hindi inaasahang tinanong si Saliye, "Sumasang-ayon ka ba kay Yao Yao na magtayo ng laboratorio dito?" Sa kanyang impresyon, ayaw ni Saliye na may pumunta sa purgatoryong isla. Buuin muli, dahil ito ang lugar na binabantayan niya, hindi banggitin na ito ay babae ni Yefan. Tumango si Sally at sinabi ni Ms. Chu na komprehensibong pagbubutihin niya ang mga kakayahan sa pakikipaglaban ng Purgatory Island at ibibigay ang pinakamataas na teknolohiyang depensiba at nakakasakit na mga armas. "Sa tingin ko ang teknolohiya sa akses ng mundo ay nagkakahalaga ng pag-asa." Hindi napigilan ni Yefan na tumawa ng mapait. Gaya ng inaasahan kay Chu Yunyao, ang mga kondisyong ibinigay niya ay direktang tumama sa puso ni Saliye. Ang kabanata 1307 ay panandalian. Pagkatapos ng 1307, naglakad-lakad si Yefan sa isla kasama sina Saliye at Chu Yunyao. Habang naglalakad sa magandang kalsada sa bundok, nagtanong si Yefan, "Saliye, walang masama kay Angel, tama ba?" "Oo, Wang, ligtas na ligtas si Angel," sabi ni Sally. "Mabuti iyan." Ngumiti si Yefan na may kasiyahan. Dahil kara-rating lang nito kahapon at maraming nangyayari, nagplano si Yefan na puntahan si Angel mag-isa mamaya ngayong araw. "Alam kong walang sira sa silid kung nasaan si Angel, at maayos ang lahat, gumaan ang pakiramdam ko." Interesado din si Chu Yunyao sa mga gawain ni Angel, at nagtanong, "Nakaisip ka na ba ng paraan para buhayin si Angel?" Mahiwagang ngumiti si Yefan, "Ang teknolohiyang medikal sa akses ng mundo, kasama ang Yang Shanji na nakuha ko, mayroon na akong kumpletong regimen sa paggamot, at sa pagkakataong ito ay babalik ako para subukan ito. Talaga, pagkatapos ay dapat mong hayaan akong makita at makita." Interesado si Chu Yunyao sa makabagong larangang siyentipikong pananaliksik na ito. Tumango si Yefan, "Sigurado iyan, baka kailangan ko pa ng tulong mo." "Walang problema," nakangiting sabi ni Chu Yunyao, "Anyway, kailangan mo lang akong bigyan ng pera para gawin ang eksperimento. Naniniwala ako na ang mayamang Lord Lucifer ay tiyak na hindi kakapusan sa pera." Nagkibit-balikat si Yefan, numero lang talaga sa kanya ang pera. Sa daan, nagsasaya si Lan Yu sa palengke sa isla nang magkita ang lahat. Para sa batang babae, lahat ng bagay dito ay bago at nagsimula silang maglaro kaagad. Tinanong siya ni Yefan kung saan pumunta si Xiao Jin, ngunit itinuro ni Lan Yu ang dagat at sinabing pumunta si Xiao Jin sa dagat upang kumain. Natigilan si Yefan, madali lang. Sa walang hangganang dagat na ito, hindi na kailangang mag-alala si Xiao Jin tungkol sa pagkain at pag-inom, at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkain. Gayunpaman, nagkaroon ng bagong pag-unawa si Yefan sa mapaglarong ugali ni Lan Yu, at naisip na natutulog ang batang babae na ito, ngunit gumagala na siya sa isla ng madaling araw, nangunguha ng mga nyog at mga kabibi, at hindi siya nakakapaglaro ng maayos. Masaya din. Naramdaman ni Yefan na kailangan niyang hikayatin ang babaeng ito na pigilan itong madala at mapabayaan ang kanyang pagsasanay.
Xiaoyu, kahit na nakamit mo ang mahusay na pagiging perpekto sa iyong cultivation base, karamihan sa iyong mga kasanayan ay ipinasa sa iyo ng iyong master, at ang iyong cultivation base ay hindi matatag. Bukod dito, ito ay hindi ang kapangyarihan na iyong nakuha sa pamamagitan ng iyong sariling paglilinang, ngunit ito ay magbibigay daan sa iyo upang linangin. Kung sa tingin mo na ang iyong cultivation base ay mas mataas kaysa sa iba ngayon at magiging pareho sa hinaharap, kung gayon ikaw ay napakamali, matigas na sabi ni Yefan. Hinawakan ni Shilanyo ang isang nyog sa kanyang kamay, kumagat ng dayami, at malungkot na sinabi, nakita ko, Kuya Yefan. Maglalaro lang ako ng isang araw ngayon, at magsisimulang magsanay bukas. Huwag kang magkunwaring kaawa-awa sa harap ko, hindi naman sa hindi ka papayagang maglaro, pero hindi ka pwedeng magpakapagod araw-araw. Inabot ni Yefan at tinapik ang ulo ng babae. Nagpout si Shilanyo at tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, ilang tao ang naglibot sa isla. Matapos ipakilala ni Sally ang pangkalahatang muling pagtatayo at mga kuta, nagkaroon din ng pangunawa si Yefan. Hindi nagustuhan ni Chu Yunyao na masyadong luma na ang mga pasilidad sa Purgatoryong isla. Sa napakaraming pera, si Yefan ay dapat gumawa ng ilang makabagong bagay. Si Yefan ay walang imok tungkol sa ideya ng kababaihan, hindi lahat ay henyo sa pisika, at hindi lahat ay may akses ng mundo. Gayunpaman, pagdating sa akses ng Earth, biglang naalala ni Yefan na binanggit ni Zhou Changhuan ang alamat tungkol sa langit at tao, sa clan. Ang teknolohiya sa akses ng daigdig ay higit pa sa sibilisasyon ng tao. May iwan kaya ito ng mga tao noong araw na iyon. Saglit ding nag-flash sa kanyang isip si Yefan. Walang kabuluhan na ituloy ang ganitong bagay. Sa huli, nagpasya si Chu Yunyao na gawing laboratorio ang isang inabandunang imbakan na kuweba na hindi kalayuan sa kastilyo. Una, ito ay medyo nakatago, at pangalawa, ang espasyo ay sapat na malaki, at ang mga pader na bato ay mas malakas kaysa sa bahay. Kung paano ito itatayo, si Yefan ay masyadong tamad na mag-alaga, at hinayaan lamang si Sally Ye na magbigay ng pondo ng buong lakas. Naniniwala siya na ang kakayahan ni Chu Yunyao ay talagang kailangan ng Purgatory Island, at dapat na sulit ang pera. Nang gabing iyon, pumunta si Yefan sa secret room kung nasaan si Angel, tiningnan ang babae sa biochemical cabin, at tahimik na tumitig ng matagal. Angel, maghintay ka, malapit na ang oras. Sa wakas ay may paraan na ako para magising ka. Ang mga mata ni Yefan ay puno ng lamang at pag-asa, at may kislap ng pag-asa. Ang paghihintay na ito, para kay Angela for Yefan, maaaring hindi ko alam kung gaano na ito katagal, ngunit para kay Yefan, napakatagal na. Sa mga sumunod na araw, nagsumikap si Yefan na itala ang kanyang ideya ng muling pagbuhay sa Angel habang nagtuturo sa mga babae. Sabay-sabay nating sanayin ang Heaven Replenishing Technique ng Emperor Wa. Isa sa mga dakilang bentahe ng Qianmenggong ay hindi ito sasalungat sa anumang uri ng pamamaraan ng paglilinang, tulad ni Ning Zimo mismo na nagsasanay ng Qianye Shengshui, ngunit hindi ito maaapektuhan. Ang pagsasanay na ito, na binibigyang pansin ang pagbabago ng yin at yang sa Tai Chi, ay maaaring inilarawan bilang lahat ng lahat, na higit pa sa makitid na landas ng ordinaryong sinaunang martial arts. Maaari itong isagawa alinman bilang isang pangunahing o bilang isang espesyal na pamamaraan. Sa orihinal, tanging sina Ning Zimo, Feng Yaoying, Du Yuner at Shilanyo lang ang nagsimulang magsanay, ngunit gabi-gabi, dinadala ni Yefan ang mga babae sa silid at hindi makalabas buong gabi. Hindi tama. Makalipas ang isang linggo, nagkusas si Wu Yesho na tanungin si Yefan, ano itong paraan ng paglilinang. Nabutas na nina Yefan at Wu Yesho ang isang layer ng papel, at dahil sa presensya ni Asmodeus, nakaramdam sila ng kaunting palpak. Hindi bukas. Sa sandaling ito, talagang nagtanong ang babae tungkol sa Qianmenggong, ngunit hindi ito itinago ni Yefan, at tinuruan niya ang babae ng pagsasanay. Napahiya din si Yefan. Sa harap ng napakaraming kapatid sa isla, dinala niya si Wu Yesho sa kanyang silid at hinayaan lamang na magsanay muna ang dalaga. Alam din ni Wu Yekang na maya-maya ay magkakaroon ng pagkakataon ng dalawa na magsanay, ngunit hindi sila nagmamadali. Para naman kay Sally Ye, nakatingin sa kanya, hindi siya masyadong nagtanong, nakatingin lang siya sa mga mata ni Yefan na may kaunting hinanakit. Gumaan si Yefan, kung tatanungin siya ni Sally Ye, hindi niya talaga alam kung ano ang gagawin. Higit sa lahat, hindi kailangang umasa si Sally Ye sa Heaven Replenishing Skills para sa kanyang pagsasanay. Siya ay isang matalinong magsasaka. Hanggat siya ay nagsisikap, ang kanyang pag-unlad ay magiging mabilis. Lalong-lalo na nang maka-absorb ng maraming dugo noong nakaraan, bagamat nawala na ang enerhiyang na demonyo, napakayaman pa rin ng mga sustansyang natitira sa katawan ni Sally. Kailangan lang niyang tunawin ito, at maaari siyang patuloy at lubos na mapabuti. Ginawa rin ni Yefan ang Yang Shenji bilang pulbos, na hinaluan ng iba pang mahahalagang halamang gamot, at ipinamahagi ito sa mga kababaihan at mga kapatid na lalaki upang mapabuti ang kanilang pangangatawan habang naglilinang. Hindi dahil maramo si Yefan, ngunit napakalakas ni Yang Shenji. Kung sobra ang iyong pag-inom, ito ay isang basura, at pangalawa, ito ay tiyak na magdudulot ng pinsala sa lahat. Sa makatuwid, ang pagkuha nito ng dahan-dahan ay ang pinakamahusay at pinakaligtas.
Ang kalahating buwan ay lumilipas. Si Su Qingzhou ay abala pa rin sa pagwawasto sa angka ng Xuanming sa bansa, kaya wala siyang oras na lumapit, ngunit naramdaman ni Ye Fan na ang paglilinang ng lahat ay nasa tamang landas. Bagamat nasiyahan si Ye Fan sa masayang pagsasanay, kasama ang mga babae gabi-gabi, napagtanto din niya na oras na para lumabas para hanapin ang doktor at gamot na kailangan niya upang matulungan siyang makumplito ang plano ng muling pagkabuhay ni Angel. Matapos ayusin ang kanyang mga iniisip para sa gabi at makipag-ugnayan sa ilang matandang kaibigan sa larangan ng medikal tulad ni Runida, nagpaalam si Ye Fan sa lahat ng tao sa isla. Sumakay siya sa Shaojin at tumawid sa karagatan patungo sa Magnesia. Ilang eksperto sa medikal na larangan ang kanyang hinahanap at ang mga panggamot na materyales na kanyang hinahanap ay magagamit lamang sa Meizhou. Maaari rin niyang makilala si Shu Lingshan sa daan upang makita kung ano ang kalagayan ng babae kamakailan. Kabanata 1308. Noong 1308, nang dumating siya sa tubig malapit sa Columbus, hiniling ni Ye Fan kay Shaojin na maghanap ng maliit na isla na walang nakatira, upang hindi magdulot ng labis na kaguluhan kapag siya ay pumunta sa Pampang, at kailangan niyang mag-alala tungkol sa pagkain. Bagamat nag-aatubili si Shaojin na humiwalay, ang iba't ibang seafood sa iba't ibang lugar ng dagat ay naging interesado pa rin sa kanya, at agad siyang lamusong sa dagat at nawala. Ginamit ni Ye Fan ang kanyang swordsmanship upang lumipad sa natitirang distansya at dumating sa peacekeeping camp sa pampang ng Magdalena River. Matapos makahanap ng hindi pa natutuklasang lugar, pumasok si Ye Fan sa kampo pagkatapos magtago. Pinunasan ng isang sundalong nagbabantay sa pinto ang kanyang mga mata nang makita niya ang figure ni Ye Fan. Bakit, hindi mo ba ako kilala? Nakangiting tanong ni Ye Fan. Dr. Friend, ikaw talaga. Ang naka-duty na sundalo ay isa sa mga miyembro ng koponan ni Shu Lingshan, si Zheng Kai. Tumango si Ye Fan at nagtanong, kumusta dito kamakailan, ligtas ba ito? Tahimik na tumango si Zheng Kai, safe. Safe. Pero Dr. Fern, bakit ka bumalik? Sabi ng Team Shu na babalik ka sa China. Ah, at paano ka nagbago? Nagkababata ka. Nagpakulay ka ng buhok. Nagkibit-balikat si Ye Fan, may plastic surgery ako. Naninigas ang mukha ni Zheng Kai, at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari, kaya nag-thumbs up siya, ang isang doktor ay isang doktor, kamangha-mangha, matagumpay ang cosmetic surgery na ito. Nasaan ang Shu team mo? Tanong ni Ye Fan, nalaman na walang hininga ni Shu Lingshan sa kampo. Sinabi ni Zheng Kai na may kaunting panghihinayang, nakabalik ka ng hindi sinasadya. Kakaalis lang ng Team Shu kahapon. Nagbago ang mataas na pamamahala sa bansa, at kailangan natin siyang i-recruit pabalik. Natigilan si Ye Fan, hindi ba oras na para maisakatuparan ang iyong misyon? Oo, ngunit hindi ko alam kung bakit, hiniling ng mga nakatataas sa Team Shu na bumalik, at nanatili kami sa likuran, pagtataka ni Zheng Kai. Nag-isip sandali si Ye Fan at sinabing, bumalik na siya ngayon sa China. Dapat hindi, medyo kakaunti ang flight, dapat ang flight ngayong gabi, dapat nasa Mad City pa rin siya ngayon, sabi ni Zheng Kai. Agad na nagtanong si Ye Fan, maaari mo ba siyang kontaken? Tumango si Zheng Kai, oo, pero Dr. Fern, gusto mo bang hanapin siya? I'm afraid it's too late. Matagal bago lumabas ng sasakyan. By the way, paano ka nakarating dito? Hindi kita nakitang nagmamaneho. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, okay lang, may kakaunting salita lang ako sa kanya. Hindi na nagtanong pa si Zheng Kai, dinala niya si Ye Fan sa opisina ng komunikasyon ng kampo, at nakipag-ugnayan kay Shu Lingshan. Matapos matanggap ni Shu Lingshan ang tawag, nagulat siya nang marinig niya ang boses ni Ye Fan. Pagkatapos magtanong ni Ye Fan tungkol sa kanyang lokasyon, umalis siya sa kampo. Binalak din ni Zheng Kai at ng iba pa na ipadala ang misteryosong Dr. Fern, ngunit sa isang kisap mata, wala na si Ye Fan. Bandang alas 3 o alas 4 ng hapon, dumating si Ye Fan sa Med City. Ang mga buhay na kapitbahayan, abalang trapiko, mga turista mula sa buong mundo at mga lokal na walang tirahan, ginagawa ang lungsod na ito na may malakas na estilong Espanyol, mahabang kasaysayan, at nakaranas ng hindi mabilang na hangin at hamog na nagyelo, na umuugoy sa sigla at pagkabulok. Noong mamamatay si Ye Fan, 2 beses siyang pumunta rito. Ang lugar na ito ay orihinal na base camp ng mga drug lord, kaya hindi maiiwasan ang natural na pagpatay. Bagamat ang pagsugpo sa mga drug lord ay ginawa itong lungsod ng turista nitong mga nakaraang dekada, ito ay lugar pa rin ng pagtitipon ng mga drug lords. Gayunpaman, ang orihinal na hayagang drug lord gang ay naging medyo pinigilan at itinuturing na magalang sa mga turista. Naglakad si Ye Fan sa isang kalye at nakita ang isang babaeng may shawl na buhok, isang bulaklak berdeng damit, at isang magandang figure na nakatayo sa tabi ng istasyon sa kanyang harapan. Si Shu Lingshan iyon. Dahil sa relasyon ni Yang Shenji, ang kutis ni Shu Lingshan ay naging mas maputi ngayon, ginagawa siyang hindi tulad ng isang sundalo, ngunit tulad ng isang anak na babae ng isang malaking pamilya. Kahit na siya ay orihinal. Nakatayo sa kalye na may istilong retro, ang mga babae ay parang mga modelo ng fashion sa mga poster, puno ng mga eleganteng at ligaw na estilo, na umaakit ng maraming atensyon.
Nang makita si Ye Fan na papalapit mula sa malayo, masayang iwinagayway ni Shu Lingshan ang kanyang kamay, matamis na ngumiti, at tumakbo patungo sa lalaki. Mabilis na lumapit si Ye Fan, niyakap ang nababanat na baywang ng babae, at sinabing, matagal na. Buti na lang, hindi nagtagal, puno ng pananibik ang magagandang mata ni Shu Lingshan, bakit ka naririto bigla? Muntik na akong mamiss ang midnight flight ngayong gabi. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang tiyan at sinabing, isang araw akong hindi kumakain. Maghapunan muna tayo at sabihin sa iyo ng dahan-dahan. Tumango si Shu Lingshan at mahinang sumagot, okay, makinig ka. Magkahawak kamay ang dalawa at naglakad patungo sa kalapit na dining street, naglalakad sa kalsada na parang ordinaryong mag-asawa. Ito ang unang pagkakataon para sa kanilang dalawa. Paminsan-minsan ay sinusulyapan ni Shu Lingshan si Ye Fan, nag-aalangan siya, ibinuka ang kanyang mapupulang labi. Nahulaan ni Ye Fan kung ano ang iniisip ng babae, ngunit nagkunwaring hindi alam, at nagtanong ng may kainahinala, ano ang mali? Patuloy kang nakatingin sa akin. Ibinaba ni Shu Lingshan ang kanyang ulo, medyo uminit ang kanyang mukha, napansin mo ba na iba ako ngayon? Hindi. Hindi ka nagpagupit ng buhok, ni tumubos sa mukha mo, nagpanggap si Ye Fan na tanga. Itinaas ni Shu Lingshan ang kanyang ulo at pinandilatan siya, pagkatapos ay itinapon ang kamay ni Ye Fan, humph. Kahit na ano. Nang makita ang galit na tingin ni Shu Lingshan, tumawa si Ye Fan at hinayla siya pabalik, sinabing, babae, syempre nalaman ko, nakasuot ka ng napakagandang damit ngayon, nakatayo sa kalye, gaano karaming tao ang nakatingin sa iyo. Noon lang nalaman ni Shu Lingshan na sadyang nagsisinungaling si Ye Fan sa kanya. Siya ay nahihiya at nagalit, sinuntok ang lalaki ng ilang beses, hinawakan muli ang braso ni Ye Fan, at masayang sinabi, ito ang unang pagkakataon na magsuot ako ng ganitong uri ng palda. Binili mo ba ito para sa isang petsa sa akin? Well, tumango si Shu Lingshan na namumula. Pinilit ni Ye Fan ang kanyang dila, at sinabing may seryosong mukha, kung gayon kailangan kong maging mas sinsero at maghintay hanggang sa pumunta ako sa pinakamagandang hotel sa lungsod para magbukas ng kwarto. Nang marinig ito ni Shu Lingshan, agad niyang sinabing naiinis, bakit ba lagi mong iniisip iyan? Ano ang iniisip mo? Sabi ko mag-practice ka, sabi ni Ye Fan na may kasamang masamang ngiti. Walang imak si Shu Lingshan, hindi naglakas loob na tumingin kay Ye Fan. Iniisip ang mga araw na iyon sa mundo sa ilalim ng lupa, kailangan niyang gawin ito araw-araw. Pagkatapos ng pakikipaghiwalay sa mga lalaki nitong mga araw, hindi talaga siya nasanay. Sa pag-iisip niya ay hindi maiwasang mag-init ang katawan niya. Walang kamalay-malay na dumating ang dalawa sa dining street. Shanshan, anong gusto mong kainin? Tanong ni Ye Fan. Casual lang ako, hindi ko alam kung ano ang masarap, si Shu Lingshan ay talagang hindi partikular. Nag-isip sandali si Ye Fan, pagkatapos ay dinala ang babae sa isang lokal na restaurant, dahil nandito ka, subukan natin ang pagkain dito. Naalala ko na mas authentic ang pagkain sa restaurant na ito. Nalilitong tumingin si Shu Lingshan sa lalaki, paano mo nalaman? Nakarating ka na ba dito? Bueno, maraming taon na ang nakalilipas, noong 16 na taong gulang pa lamang ako, naghapunan akong mag-isa, sabi ni Ye Fan. 16 years old. Anong ginagawa mo dito mag-isa? Naglalakbay ka ba? Tanong ni Shu Lingshan. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, wala akong ganoong kasanayan, kumuha lang ako ng 10 milyong magnesium gold order para patayin ang pinuno ng Drug Lord Alliance dito. Tumingin si Shu Lingshan sa lalaki na may komplikadong ekspresyon. Mahirap isipin kung anong uri ng buhay ang tatahakin ng isang 16 na taong gulang na batang lalaki. Mas naiintindihan niya kung bakit nakamit ni Ye Fan ang mga tagumpay ngayon. Sa ilalim ng mainit na pagtanggap ng waiter, umupo ang dalawa sa isang tahimik na lugar sa tabi ng dingding. Hindi man lang tiningnan ni Ye Fan ang menu, at nag-order ng mga pagkaing mat-atas sa Espanyol. Nakinig si Shu Lingshan sa serye ni Ye Fan ng malisi at hindi maiwasang magtanong, ano ang in-order mo? Ang sancocho de galon ay chicken and vegetable bisque, ang bandeja paisa ay isang kilalang pinaghalong tray dito, may mga 10 uri ng pagkain dito, piniritong chichalong, piniritong plantain chips, chickpeas, ang mga sopas ay lubhang kakaiba. Ang arepa de chocolate con queso ay isang chocolate tortilla, at isa rin itong klasikong merienda sa Columbus, bilang panghimagas, at pagkatapos ay umorder ng kaunting guava juice, maikling pakilala ni Ye Fan. Si Shu Lingshan ay nabighani at ngumiti, kasama mo, pumupunta ka ba sa bawat lugar sa mundo ng walang tour guide? Paano mo nalaman ang lahat? Nagkibit-balikat si Ye Fan, ang ganitong bagay ay para sa kanya basta pediatrics. Sinamantala ang oras na hindi inihain ang pagkain, nag-aalalang nagtanong si Ye Fan, Shanshan, bakit bigla kang naalala sa bansa? Ano ang nangyari sa Dragon Soul? Nadama ni Ye Fan na ang bagay na ito ay hindi karaniwan. Matapos marinig ito, nag-alinlangan si Shu Lingshan at sinabing, sa totoo lang, hindi ako sigurado kung ano ang nangyari, ngunit ang alam ko ngayon ay ang hari ng dragon ay napatalsik sa kapangyarihan, at ngayon ang kaluluwa ng dragon ay tila kinuha ng iba. Nakipag-usap ako sa telepono.
Ang aking pamilya ngayon at nakinig sa aking ama at sinabi nila na ang buong mataas na antas ng bansa ng SIA ay nasa 1,000, at maraming matataas na general at lokal na opisyal ang pinalitan. Parang nagbago na ang buong upper level. Kabanata 1309 na mga regalo. 1309. Ipinikit ni Yefan ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, marami siyang naintindihan. Ang martial god ay wala na, pabayaan ang Ye clan, ang buong Shenlong clan ay walang katulad na mahina. Ang lakas ni Ye Longteng, noong siya ang Dragon King, ay talagang medyo mainit. Kung wala ang malakas na suporta ni Ye Wuya, kahit na pinagkakatiwalaan siya ng mga taong nasa kapangyarihan, hindi siya bibigyan ng mukha ng angkan. Hindi lamang iyon, ang power network na itinatag ng Shenlong clan ay hindi maiiwasang aatake, at ang bawat clan ay mag-aayos ng sarili nitong mga tao. Gayunpaman, kasalukuyang tinatansya ng pamilyang Shenlong na ang pinakakinakabahan ay ang mga ugat ng dragon, at wala silang oras upang pamahalaan ang labas ng network ng kuryente. Shanshan, nai-report mo na ba kay Longhan ang kwento ko? O alam ba ng pamilya mo ang relasyon natin? Tanong ni Yefan. Umiling si Shu Lingshan, hindi ko sinabi kahit kanino, anong problema? Hindi ito itinago ni Yefan. Ikinwento niya ang tungkol sa ginawa niya noong bumalik siya sa Xia Kingdom, at nagkwento rin tungkol sa inside story ng clan, kung bakit ito humantong sa Xia Kingdom. Pagkagulo sa itaas. Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Shu Lingshan na mapalaki ang kanyang magagandang mata, puno ng pagtataka. Hindi niya inaasahan na gampanan ni Yefan ang isang mahalagang papel sa buong bagay. Ang punto ay ang mga lihim na ito ng angkan ay masyadong hindi kapanipaniwala at nakakagulat sa kanya. Kaagad, isang bagay ang naisip ni Shu Lingshan, at sumimangot, nag-aalala ka ba na hinahanap nila ako para bumalik at gamitin ako para pigilan ka? Umiling si Yefan, hindi ganoon, ang eksenang kasama ako sa pamilya ni Xuanming. Sa panahon ng labanan, sadyang pinalabo ko ang aking lakas. Hindi nila dapat makita ang aking kaibuturan, kaya hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Sa makatuwid, hindi dapat magkaroon ng panganib na bumalik ka, ngunit iminumungkahi ko na maaari mong iwanan ang Dragon Soul at makipag-usap sa mga opisyal ng Xia Kingdom at ng Hukbo. Fang keep your distance, dahil kung isang araw gusto nila akong pantirya, baka madamay ka. Kung gusto mo, it is the best choice to go to Purgatory Island to cultivate, after all, ang katawan mo ay tempered na niyang Shenji. Gayunpaman, nakakalungkot na hindi magtanim ng mabuti. Tumango si Shu Lingshan ng may pag-unawa, naiintindihan ko. Pero miss ko na rin ang pamilya ko, at gusto kong bumalik at tingnan. Ngumiti si Yefan at sinabing, nagmumungkahi lang ako. Ano man ang gusto mo, susuportahan at paprotektahan kita. Seguridad. Inabot ni Shu Lingshan ang isang kamay na gumalaw, nagwalas sa mesa, at hinawakan ang kamay ni Yefan, Yefan, napakabait mo. Bakit hindi kita nakitang ganoon ka-caring sa Jinxio Group noon? Hindi ko akalain na mukha kang babae noon, sabi ni Yefan habang hawak ang kamay niya. Ngumuso si Shu Lingshan at binawi ang kanyang kamay. Pwede ka bang magsalita? Ngunit pagkatapos ng 3 segundo, nagkatinginan ang dalawa at nagkangitian sa mga oras na ito at pagkatapos, parang isang mundo ang layo. Hindi rin nagtagal at naihanda na ang mga ulam. Habang tinitikman ang authentic food, nagkwentuhan ang dalawa tungkol sa gagawin ni Yefan sa Columbus sa pagkakataong ito. Nang marinig ni Shu Lingshan na si Yefan ay naghahanap ng isang dalubhasa sa larangan ng medisina, hindi niya maiwasang magtaka, ang lugar na ito ay may mga napakahusay na talento gaya ng hinahanap mo. Sumimsam si Yefan ng juice, tumango at sinabing, kung hindi mo tatanungin kung saan nanggaling ang bayani, huwag kang tumingin dito. Hindi masyadong mayaman, ngunit ang ilang mga larangan ay mayaman pa rin sa talento. Binigyan ako ni Runida ng isang listahan, isa sa kanila ay isang eksperto na nagngangalang Edwin, na mahusay sa teknolohiya ng pagkuha ng gamot sa medisina, at nakatira sa Mad City. Narinig ko na siya pagkatapos magbitiw sa isang nakalistang grupo bilang isang teknikal na konsultant, bumalik ako sa aking bayan upang magsimula ng isang negosyo, at kailangan ko siyang tulungan akong kumpletuhin ang isang bagong aparato sa pagkuha. Pabirong sinabi ni Shu Lingshan, ikaw ay isang marangal na hari ng impyerno, at kailangan mo pa ring pumunta at imbitahan ako ng personal. Mga tao, kumaway ka lang, tutulungan ka nilang magsagawa ng siyentipikong pananaliksik. Ngumiti si Yefan at umiling, ang bagay na ito ay tungkol sa buhay at kamatayan ni Angel, kailangan kong personal na tanungin ang mga ekspertong ito, at kailangan kong gawin ito sa aking sarili. You can see their real state and level, and secondly, sincerity din, para talagang matulungan nila ako. Bukod dito, ang mga mahuhusay na tao sa pangkalahatan ay mas egoistic, at ang ilan ay sira-sira din. Hindi naman kailangang ibenta ang mukha ko. Sinabi ni Shu Lingshan ng may damdamin, mukhang. Si Angela ay talagang mahalaga sa iyo. Pagdating sa kanya, kailangan mong gawin ito ng iyong sarili. Natawa si Yefan sa kanyang sarili, sa totoo lang, hindi ko alam. Kung anong klaseng emosyon ang mayroon ako kay Angela. Sa katunayan, ilang araw lang akong nakikipag-ugnayan sa kanya, ngunit para sa akin, napakaliit ng kahulugan ng kanyang pag-iral. Ganon din. Sa simula, ang muling pagkabuhay sa kanya ay itinuturing na isang kinahuhumalingan ko, isang buhol sa aking puso.
Ngunit ngayong posible na talagang makamit ang aking layunin, medyo nalilito ako. Nalilito. Bakit? Nagtataka si Shu Lingshan. Hindi ko alam. Kung si Angela ay muling nabuhay, anong klaseng sitwasyon ang mangyayari, pagkatapos ng lahat, ang mundo ay nagbago. Bagamat siya ay nasa 20s, ang kanyang katawan ay 13 taong gulang pa rin, at ang kanyang memorya ay tumigil sa kanyang kabataan. Ilang taon na ang nakalipas. Nang magising siya at nalaman na ang sagradong korte ng hari kung saan siya lumaki ay winasak ko na, at nalaman na halos lahat ng mga taong kilala niya ay wala na, napakabait niya, tiyak na malungkot siya, napabuntong hininga si Ye Fan. Hayaan siyang harapin muli ang mundo, ito ba ay kaligayahan o kasawian? Sumimangot si Shu Lingshan at sinabing, ano ang iniisip mo, malulungkot man siya o hindi, ngunit alam ko na may isang taong tulad mo na nagsumikap para sa kanya sa loob ng maraming taon. Upang mailigtas siya, ito ay isang uri ng malaking kaligayahan. May isang pagkakataon na maging masaya kapag nabubuhay ka, at kapag namatay ka, wala nang natitira. Kung ako siya, hindi ako papayag na umalis sa edad na 13. Tinitigan ni Ye Fan ng blanko si Shu Lingshan. Nang marinig ang sinabi ng babae, natahimik siya ng matagal, at hindi niya napigil ang ngumiti nang may alam, tama, walang basehan. Orihinal, paanong napakaraming dapat alalahanin, agad na nagbabala si Shu Lingshan, ngunit hindi mo kayang harapin si Angela ng may maruming pag-iisip, kahit na siya ay talagang nasa 20s, ngunit kung tutuusin, ang kanyang katawan ay 10 taong gulang pa lamang. 3 taong gulang na siya, bata pa siya. Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa, Shanshan, ano ang tingin mo sa akin? Mas mabuti ba para sa akin na maging isang hayop? Kinagat ni Shu Lingshan ang tortilla at sinabing, babanggitin ko lang ito, ikaw ano ang nasa sabik mo? Tiningnan ni Ye Fan ang chocolate sauce sa sexy red lips ng babae, at naisip sa sarili na dapat niyang turuan ang babaeng ito ng magandang aral ngayon. Pagkatapos ng hapunan, dadalhin ni Ye Fan ang babae sa pinakamagandang hotel na malapit, ngunit hinikayat siya ni Shu Lingshan. Huwag kang mag-abala, pumunta ka lang sa hotel ko, may regalo ako sa iyo, misteryosong ngiti ni Shu Lingshan. Kakaibang nakinig si Ye Fan, may mas magandang regalo pa ba kaysa sa iyo? Malalaman mo kapag pumunta ka. Napakurap si Shu Lingshan. Dumating ang dalawa sa isang medyo murang hotel kung saan nakatira si Shu Lingshan. Matapos makapasok sa single room kung saan nakatira ang babae, binuksan ni Shu Lingshan ang kanyang malita. Kaagad, naglabas ang babae ng isang bagay na nakabalot sa isang lumang t-shirt at ibinigay ito kay Ye Fan. Matapos itong kunin ni Ye Fan, nalaman niyang may kaunting bigat pa rin, ngunit sa pagtingin sa panlabas na packaging, hindi niya maiwasang sabihin, ang packaging ng regalo na ito ay masyadong simple. Bilang nakangiti niyang sabi, pagkabukas nito ay nakita niya ang itim na mahabang tubo sa loob. Heavy equipment, pero nawala ang ngiti. Ito ay sumimangot si Ye Fan at sinabing, ang magic sword ni Frederick. Kabanata 1310 nasaan ang espada? 1310. Tumango si Shu Lingshan at nakangiting sinabi, oo, hindi ko inaasahan, umalis na kayong lahat sa oras na iyon, at ako at ang ilang miyembro ng team ay bumalik sa guho upang maghanap ng mga materyales na magagamit. Natagpuan ko ito ang bagay ay nahulog doon, at tila walang nagmamalasakit, kaya kinolekta ko ito. Sa tingin ko, gumamit ka rin ng espada, napaka-espesyal ng espadang ito, at makikita mo ang pattern dito, talagang napakaganda nito. Si Ye Fan ay talagang nagpabaya, hindi napansin na ang espada ni Frederick ay naiwan sa pinangyarihan. Kung titingnang mabuti ngayon, ang mahiwagang espada na ito, upang maging tiyak ang material ng hilt, ay napaka-espesyal, isang uri ng metal na hindi pa niya nakita noon. Sa itim na hilt, ang mislan at komplikadong mga pattern ay dapat lahat ay magic rune. Nagsisi si Ye Fan, ito ay isang magandang bagay. Ang magic sword ay maaaring iunat ng malaya, hindi mahuhulaan, at may malaking hanay ng pagpatay. Ngunit, hindi ako isang salamangkero, kaya sa palagay ko maaari ko lamang itong itago bilang isang koleksyon. Kailangan bang salamangkero ang gumamit nito? Di hamak na mas masahol pa sa iyo si Frederick na iyon, magagamit niya, bakit hindi mo? Tanong ni Shu Lingshan. Naisip ito ni Ye Fan, at tila may katuturan ito. Inilagay ni Frederick ang kanyang espiritual na mahika sa hilt at pinakawalan ang magic sword. Lumakas na ang utak niya, at napakalakas din ng mental power niya, pero hindi niya lang alam kung paano papasok ang mental power niya. Gayunpaman, mayroon ding ibang enerhiya na magagamit si Ye Fan. Shanshan, umalis ka na, susubukan ko. Nadama ni Ye Fan na maaari niya itong subukan. Tumabi si Shu Lingshan at umaasang tumingin. Huminga ng malalim si Ye Fan at sinubukang dahan-daang ipasa ang kanyang true chi sa hilt. Natatakot din siya sa anumang tunggalian na makakasira sa hilt, kaya hindi siya nang ahas na tumawid ng labis. Habang ang gininto ang nakakagalit na enerhiya ay bumubuhos sa hilt, isang eksena na ikinagulat ni Ye Fan ang lumitaw. Nakita ko na talagang lumabas ang gininto ang kinang mula sa pagbukas ng hilt. Bagaman ito ay napakaikli at manipis, ito ay talagang epektibo. Kaagad na nagpatuloy si Ye Fan sa pagtaas ng kanyang nakakagalit na enerhiya, at sa wakas, lumitaw ang isang gintong nakakagalit na espada.
Mukhang ang sword hilt na ito ay hindi lamang ginagamit ng mga salamangkero, ito ay parang prop na nagtitipon at nagpapalakas ng enerhiya. Hinangaan ni Ye Fan sa kanyang puso. Magandang bagay. Matapos makompress ng mahiwagang prinsipyo sa loob ng hilt, ang enerhiya ay mag-condense at hindi maghiwa-hiwalay, ang kapangyarihan ay tataas, at ito ay magiging mas maginhawa upang makontrol. Hindi maiwasang magtaka ni Ye Fan, batay sa kanyang karanasan, enerhiya, kung true chi man ito, sword intent, o anumang kapangyarihan ng langit at lupa, kahit na ito ay makokontrol at mabuo sa ilang uri ng konkretong estado, ang kapangyarihan ay hindi mababago ng husay. Tulad ng katawan ng kanyang sword god, ang kanyang dominanteng anyo ay hindi ang dahilan ng kanyang kapangyarihan, ngunit ito ay higit sa lahat dahil siya ay nagwatek-watek sa sword wheel na taglay niya ang kapangyarihang iyon. Kumbaga, kung naglagay ka ng tubig sa balde, tubig pa rin ang tubig, may fixed shape lang. Ngunit ang magic sword na ito ay tila magagawang gawing yelo ang tubig, ginagawa itong mas malakas, at natural na mas nakamamatay. Sa pag-iisip tungkol dito, gustong malaman ni Ye Fan ang higit pa tungkol sa pagbabago ng enerhiya sa loob ng hilt. Para sa kanya, hindi mahirap i-condense ang isang espada na may anyo, at marami siyang magic weapon, na hindi masama para sa sandata na ito. Ang susi ay ang prinsipyo sa loob. Nadama ni Ye Fan na kailangang gumugol ng oras sa pag-aaral nito. Kapag naunawaan na niya ang prinsipyo, nangangahulugan ito na mayroon siyang karagdagang pamamaraan. Nang hindi pinapabuti ang kanyang paglilinang, maaari niyang agad na mapataas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ng malaking halaga. Bagamat sa kasalukuyan, ang energy boost ng espadang ito ay hindi kasing ganda ng disintegration, ngunit halatang mas madali ito kaysa sa disintegration, dahil hindi na kailangang umasa sa katawan, maaari itong gawin sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng enerhiya. Nang makita si Ye Fan na nagmumuni-muni ng mahabang panahon, hindi napigilan ni Shu Lingshan sa gilid na magtanong, Ye Fan, anong problema mo? Bakit ka natulala? Sa wakas ay bumalik si Ye Fan sa kanyang katinuan at nakangiting sinabi, gusto ko ang Reg Along ito, Shanshan, malaki ang naitulong mo sa akin. Talaga, ngayon mo lang sinabing malabo, tuwang-tuwa rin si Shu Lingshan. Nag-isip sandali si Ye Fan. Hindi dapat spoiler ang date ngayon. Pagkatapos ng pagsasanay, naisip niya ito at sinubukang gamitin ang Sword God Ring para ilagay ang magic sword. Sa hindi inaasahan, talagang nagtagumpay ito, inilagay ang magic sword sa ring at agad na nawala. Masaya si Ye Fan, tila hanggat ito ay isang espada, ang singsing na ito ay hindi tatanggi sa sinumang darating dito, ngunit sa kasamaang palad, sa kasalukuyan, maaari lamang itong gumamit ng mga espada. Hindi napigilan ni Shu Lingshan na kuskusin ang kanyang mga mata, paano mo ito nagawa, saan napunta ang iyong espada? Inihagis ni Ye Fan ang babae sa kama at ngumiti ng masama, nasaan ang espada ko, nagtataka ka pa ba? Naiintindihan mo ba? Siyempre nasa katawan mo. Sa katawan ko. Ano ang ibig mong sabihin? Natigilan si Shu Lingshan saglit, at nang bumalik siya sa kanyang panlasa, hindi niya napigilan ang pagluwa ng mainit, pervert. Okay, how dare you say na pervert ang lalaki mo? Tapos may ipapakita akong pervert. Matapos ang mahigit 3 oras na binyag, pasado 9:00 na ng gabi. Niyakap ni Ye Fan ang paile na babae, tinatamasa ang saya at kapayapaan pagkatapos ng polem. Maliligo ako, kung hindi ay huli na. Dahan-daang itinaas ni Shu Lingshan ang sarili. Bagamat nag-aatubili siya, pupunta siya sa airport. Kailangan ding hanapin ni Ye Fan si Dr. Edwin, at wala na talaga siyang oras para makasama si Shu Lingshan, kaya maaari na lang niyang hintayin ang babae na muling makasama ang kanyang pamilya sa hinaharap, at pagkatapos ay pumunta sa Purgatory Island para pag-usapan ito. Akmang susundan siya ni Ye Fan sa banyo at maliligo, may kumatok sa pinto. Hello, waiter ako sa hotel, bibigyan kita ng libreng prutas, boses ng isang lalaki mula sa labas. Gabi na, at may ihahatid pa bang prutas? Nagtataka si Shu Lingshan. Naramdaman din ni Ye Fan na may mali. Hiniling niya kay Shu Lingshan na maligo muna, magsuot ng damit, at buksan ang pinto. Sa sandaling bumukas ang pinto, isang may balbas na lalaki na naka-floral shirt ang tumutok ng pistol kay Ye Fan. Huwag kang magsalita, o papatayin kita. Banta ng may balbas na lalaki. Mukhang kalmado si Ye Fan at nagtanong, sino kayo? Nakikita niya na ang lalaking may balbas na ito ay isang tagapagsanay na may mahusay na lakas, ngunit tiyak na hindi niya ito magiging kaaway. Pagkatapos ng lahat, kay Ye Fan, itong ang kaaway ay masyadong mahina. Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Umirap ang may balbas na lalaki, at ang dalawang lalaking may matipunong pangangatawan sa likuran niya ay pumasok sa silid, kinuha ang pistol, at sumugod sa banyo. Napabuntong hininga si Ye Fan, paano makikitang naliligo ang kanyang babae. Hindi na siya nag-abalang magtanong pa, parang kidlat na hinawakan ng kamay niya ang balbas na palso, at sa isang kurot, diretso niyang dinurog ang mga kasukasuan niya. Ah! Sumigaw si Balbas, bago pa siya makatapos sa pagsigaw, tinusok ni Ye Fan ang kanyang lalamunan gamit ang isang daliri, na nagpahirap sa kanya na magsalita, at siya ay napatay sa lugar. Ang dalawang lalaki na susugod na sana sa banyo ay natakot kaya tumalikod sila at binaril si Ye Fan. Gayunpaman, nang bumukas ang pinto ng banyo, si Shu Lingshan, na nakabalot ng bath towel,
ay nilaslas ang dalawang lalaki gamit ang mga kutsilyo ng 2 beses na magkasunod, na naging dahilan upang sila ay himatiin. Sino sila? Tanong ni Shu Lingshan na may pagtataka sa mukha, nakatingin sa patay na balbas na lalaki sa pintuan. Hindi ako sigurado, ngunit tiyak na hindi ko ito kaaway. Marahil ay hinahanap ka nito. At saka, mali rin ang pagtatansya ng iyong lakas, sabi ni Ye Fan. Natarante si Shu Lingshan, hinahanap ko. Bakit? Nagmamadaling isinara ni Ye Fan ang pinto, kinaladkad ang bangkay sa gitna ng silid, pinunit ang balbas na kamiseta, nakita ang tato ng ahas sa kanyang dibdib, at hindi napigil ang iyangat ang kanyang ulo at nagtanong, Shanshan, nakikipag-away ka ba sa drug lord dito? Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.